Nagsimula ang kwento sa magulong mundo, kung saan ang mga halimaw ay naninira ng lahat. Mga nilalang na ito'y kalaban ng mga tao, at inubos na ang buong sibilisasyon. Para lumaban, may dalawang landas ang tao. Una ay ang landas ng mahika, gamit ang mana sa ihip ng hangin. Dahil dito sila'y nagiging mages, na kayang gumawa ng matinding salamangka. Isang mage ang umatake sa isang pulang dragon, ngunit baliwala ito sa kanya at lalong nagalit. Tumalbog lang ang atake sa balat ng walang pinsala. Dahil pamalya, isang mandirigma ang sumugod sa laban. Sinamantala ng dragon ang tsansang bumulusok, at atakihin ang tao sa baba, at lumabas ang ikalawang landas. Ang swordsman na may matinding lakas, ngunit nadurog ang espada pagtama sa balat nito. Ninas ang mandirigma, dahil isang landas lang ang pwede mong sundan. Biglang sumabog ang apoy sa mismong dibdib ng dragon. Gumanti ang nilalang gamit ang mas matinding atake ng apoy. Natakot ang lahat, naisip nilang kulang ang isang landas lamang. Tumilapon sila sa pagsabog, at may bagong nagpakita. Kumalat ang gulo at tumilapon ang lahat dahil sa dragon. Sa gitna ng gulo, dumating na ang ating bida. Hawak ang espada, lumipad siya sa dragon. Handa na para sa laban. Galit ang dragon sa hamon at hinarap niya ang ating bida. Sa mata nito, makikita mong aatake na ang ating bida. Sa isang tira, tapos na ang laban at nanalo na agad ang ating bida. Nagulat ang iba dahil napakabilis ng mga nangyari. Sa bagay, bihasa na siya rito at naging isang sword saint. Siya si Oscar, ang sword saint. Isa sa pinakamalakas doon. Nagpasalamat ang mga tao, gulat na nandun siya. Sabi ni Oscar, sa kanya na ipaubaya. At umalis doon. Napatanga ang lahat sa tindig ng ating bida. Habang palayo siya, may pamilyang nagkita. Masayang ligtas. Naisip ni Oscar na pinili niya ang espada at hindi mahika. At narating niya ang tuktok ngayon. Nakita niya ang isang lalaki na nagmamahika sa bata. Namangha ang bida sa liwanag ng mahika na tinalikuran niya. Alam niyang naging inspirasyon siya sa marami gamit ang espada. Tulad nitong batang babae, na nakatitig sa mahika na nasa harapan niya. Naalala ni Oscar nung bata siya at namamangha rin sa mahika. Inamin niya na ang pagnanais sa mahika. Noong bata siya ay nandun pa rin. May flashback kung saan nag-eensayo ang bida sa bundok. Simula pagkabata, inali niya ang sarili sa pag-eensayo sa espada. May ibang nanunood sa kanya. Nakikita ang tiyaga at pagsisikap. Dalawang baguhan ang nanunood. Sabi ng isa, hindi raw lumiban ng isang araw ang master. Sinabi niya na patag dati ang lugar na ito. Bago pa nag-ensayo ang bida natin dito. At ang matinding, araw-araw na ensayo ay nagpalubog sa lupa at gumawa ng hukay. Habang patuloy si Oscar sa ensayo, nang may seryoso at focus na mukha, nalaglag ang panga ng baguhan sa kwento. At sa purong lakas ng kanyang master, biglang tinuro ng kaibigan ang hawak niyang sulat. Para ipaalala ang mensahe, tinawag agad ng bata ang master. Inistorbo ang matinding ensayo, tumakbo siya at inabot ang sulat, na galing direkta sa kapital. Binasa ni Oscar ang sulat at ang baguhan, na nag-alala, nagtanong kung masamang balita. Sabi ng ating bida, medalya lang to dahil sa dragon, at ninas ng konti. Naging awkward ang baguhan at sinabing, ang master lang niya aangal sa ganitong mga bagay. Dahil sawa na rin siya sa politika. At di ka makapag-ensayo ng maayos sa kapital na yan. Naisip ng bata kung gaano kamahal ng master ang mga espada. Ang ating bida ay tumingin sa gilid na may malalim na isip. Ngumiti siya at sinabing di naman talaga niya ito ganun kagusto. At inamin na pinili niya ang espada dahil inutos ito ng kanyang tatay na isang sword master. Tuluyang nalito ang baguhan sa revelasyong ito at hindi niya talaga makuha. Nagpatuloy si Oscar, paliwanag niya na, hindi niya pinili ang landas na ito ng kusa. Dagdag pa niya, naiinggit siya sa talento ng kanyang baguhan. Sabi ng bata, pumasok siya sa academy dahil gusto niya. Pero natatakot siyang mawala ang kanyang talento. Inamin niyang iniisip niya minsan kung pwede pa siyang maging mage. Ipinaliwanag na ang mages at swordsman ay may energy circuits sa kanilang katawan. Subalit, ang dalawang lakas na ito ay magkasalungat. At ang paghalo sa kanila ay sisira sa iyong katawan. Kaya ang pagpili sa pagiging mage o swordsman ay nagtatakda sa buhay ng isang tao. Pinayuhan siya ni Oscar na ay swing lang ang espada kung nag-aalala. Dahil iyon ang ginawa niya kaya siya narito ngayon.
Nabuhayan ang baguhan sa payo at sumang-ayon sa kanyang master. Kinagabihan, nakahiga ang ating bida at malalim ang iniisip. Inisip niya ang payong ibinigay niya. Pero alam niyang wala siyang karapatang magsalita. Ang sabi ng baguhan tungkol sa talento niya sa espada, ay umaalingaw sa kanyang isipan. Iniisip niya kung ano kaya ang talento niya sa mahika. Inulit ni Oscar sa sarili ang payong binigay niya sa bata. Biglang damilat ang ating bida ng makarinig ng kakaibang ingay. Maya-maya, isang malakas na sabog ang naganap sa labas ng bahay. Tinupok ng apoy ang gusali. Habang may mga nakatalukbong na figure sa malayo, isang grupo ng mga misteryosong mage ang lumapit. Halatang may masamang balak. Tanong ng isa kung tapos na ba. Pero sabi ng isa ay huwag munang magre-relax. Mula sa gitna ng apoy, tumalon palabas ang ating bida, na ikinagulat ng mga kaaway. Alam niyang sila ay mga mage. At malalakas na mage ang mga ito, dahil sa atake na ginawa nila kanina. At agad na inisip ng ating bida, kung sino sa kanila ang pinuno. Nagutos ang pinuno na umatake. At inihanda ng lahat ng mages ang kanilang kuryenteng mahika. Ngunit kalmado lang ang ating bida. Hawak ang espada, handa na sa laban. Mabilis na iniwasan ni Oscar ang mga kidlat, na papunta sa kanyang direksyon. Sa isang galaw, lumapit siya at tinaga ang isa sa mga mage. Pero, nagulat ang ating bida sa hindi inaasahang galaw ng kalaban. Nahuli nila ang kanyang baguhan at ginawang bihag. Tinatangkaan gamit ang mahikang yelo. May busel ang bata at takot sa talam sa kanyang leeg. Nagtanong ang ating bida kung ano ang gusto nila. Sabi ng pinuno, ang buhay daw niya ang habol nila. Nalito si Oscar, dahil wala siyang maalalang ginawang masama sa kanila. Ngumiti ng masama ang mage at sinabing, natural lang na hindi niya ito matandaan. Galit sila sa talento niya sa espada at pati na rin sa mahika. Naguluhan ang ating bida at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi siya pinansin ng pinuno at sinabing hindi pa doon ang huling hantungan. Habang tinatakot ang baguhan, dahil sa sitwasyon, sumigaw ang bata sa kanyang master. Sabi niya, huwag siyang mag-alala, dahil wala siyang kwenta at handa na siyang mamatay. Napuno ng determinasyon ang mga mata ng bida. Nang marinig ito, naintindihan niya ang sitwasyon at hinawakan ng mahigpit ang espada. Sa gulat ng lahat, sinabi ni Oscar na tama sila. Ngunit sinabi niyang bigo ang kanilang plano. At huwag maliitin ang kanyang disipulo. Nagalit ang pinuno ng mga mage sa yabang niya. At naghanda ng bagong atake. Nagpakawala ang pinuno ng ulan ng yelo patungo sa bida. Mabilis na lumipad ang mga ito. Handang tapusin ang lahat. Maya-maya, isang makapal na usok ang lumabas sa pinangyarihan. Tumalikod na ang mage, kampanteng patay na ang sword saint. Subalit, nagulat siyang may sugat siya sa pisngi at hindi alam ang nangyari. Bigla niyang nakita na ang isa sa mga tauhan niya ay tinamaan sa likod. Ginamit pala ng ating bida ang sariling katawan para iligtas ang bata. Sabi ng pinuno, tapos na ang kanilang pakay. At naghanda na silang tumakas. Bigla silang naglaho sa isang portal ng liwanag, at naiwan si Oscar doon. Tumakbo ang baguhan ng may kaba at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit ngumiti ang bida at sinabing isa rin siyang swordsman. Gaya niya, umiyak ang bata, at sinabing handa na siyang mamatay kaya hindi na kailangang iligtas. Humingi siya ng tawad pero sabi ng ating bida, hindi niya ito kasalanan. Hindi mapigilan ng bata ang iyak nang makita ang kalagayan ng master. Tumingin si Oscar sa kanya ng may mahinang ngiti. Mahina hong tinatanggap ang kanyang huling hantungan. Sa huling sandali, naalala niya ang pangarap na maging isang mage. At hinarap na niya ang katotohanang matagal na niyang tinataguan. Ang totoo ay laging gusto ng ating bida na gumamit ng mahika. Simula pa noong bata siya, nag-espada lang siya para iwasan ang katotohanang iyon. At naging proud sa kanyang dangal. Pero walang papantay sa kaba at saya tuwing nakakakita siya ng mahika. Bigla, nagising ang bida sa kagubatan at inabot ang kamay sa langit. Tiningnan niya ang sariling mga kamay. Nalilito at walang malay kung nasaan siya. Naisip ng ating bida na dapat ay patay na siya ngayon. Tumingin siya sa paligid para alamin kung nasaan siya. At nalaman niyang nasa Aizen siya, ang bayan kung saan siya lumaki. Malinaw na naalala ng ating bida ang pag-alay ng buhay para sa bata. Sa tabi niya, may nakita siyang kahoy na espada at mga sulat sa lupa. Nagulat siya sa nakasulat sa mga sabreng iyon.
Imbitasyon ang mga ito sa dalawang malaking akademi sa kaharian. Isa para sa mahika at isa para sa mga espada. Sa edad na 15 taon, ang mga bata ay pinapipili ng kanilang landas. Nag-isip ng malalim ang ating bida, habang hawak ang sulat mula sa Magic Academy. Inisip niya kung sa anong pagkakataon ay nakabalik siya sa nakaraan. Sa panahon na siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Bago pa siya naging isang swordsman. Eksakto nun, isang anino ang lumitaw sa likod niya at tinawag ang kanyang pangalan. Ang kanyang ama iyon na may seryosong mukha, at nagtatanong kung anong ginagawa niya doon. Nagulat si Oscar at lumingon para tingnan kung ama nga niya iyon. Naisip niya na kung bumalik nga siya sa nakaraan. Ang tatay niya ay buhay rin dapat. Subalit, pinagalitan siya nito dahil sa pagiging mayabang at pagpapabiye sa ensayo. Yumuko lang ang ating bida nang hindi nagsasalita. Sa totoo lang, hindi siya nagmamayabang. Takot lang siyang ipakita ang kanyang pangarap. Dito nalaman na ang kanyang ama ay isang sword master. Kaya marami itong mga disipulo. At bilang anak, natural na natuto siyang lumaban kasama ito simula bata. Pinupuri siya ng ama sa bawat paggaling niya. Ngunit isang araw, may nagbago kay Oscar habang buhay. Masaya siyang tumakbo para ikwento ang nakitang mahika. Pero hindi naging maganda ang reaksyon nito. Nagalit ang kanyang ama at sinabing para lang sa mahihina ang mahika. At dapat lang isipin ng anak ang pag-swing ng espada. At wala nang iba pa mula noon. Nag-ensayo siya para hindi siya itakwil. Pero naging tragiko ang hantungan ng lahat. Balik sa nakaraan. May bagong determinasyon na sa mga mata ng ating bida. Pagod na siyang magkaroon ng ganoong katapusan. At hindi na uulitin ang mga pagkakamali sa bagong buhay na ito. Susundin na ng ating bida ang landas na matagal na niyang gusto. Nagtanong ulit ang ama kung anong ginagawa niya imbes na mag-ensayo. Tumingin si Oscar sa kanyang mata at sinabing sapat na ang pagtitig sa espada para sa isang buong buhay. Nagulat ang lalaki sa matapang na sagot ng sariling anak. Naglabas siya ng malakas na aura, at maraming espadang liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Napakabigat ng enerhiya na inilalabas nito, na kahit siya ay ramdam ang matinding epekto. Bumagsak sa lupa ang ibang mga disipulo sa malapit. Dahil hindi nila kaya ang lakas na ito. Ngunit, nanatiling nakatayo ang ating bida. Kalmado lang sa harap ng ganitong sitwasyon. Hindi maintindihan ng ama kung bakit napakakalmado niya. Sa kabila ng lakas na ito, pero naranasan na ito ng bida. At hindi na siya natitinag sa ganyang bigat. Tiningnan siya ng lalaki ng seryoso. Sinusubukang alamin ang nangyayari. Kumalam ang ama at sinabing, tila hindi lang nagbibiro ang kanyang anak. Inayos ni Oscar ang kanyang damit. Handa na sa kung anong susunod na mangyayari. Pinuri siya ng lalaki at sinabing kung magpapatuloy siya, mamamana niya ang kanyang guild. Biglang may lumitaw na ilang lalaki na hindi pala kaibigan ang tingin. Ngumiti ang ama na natutuwa sa potensyal ng anak. Nang hindi napapansin ng iba, tumingin ang ating bida sa kanyang ama. Nang may malalim at malayong tingin maya-maya, agresibo siyang hinawakan ng mga lalaki mula sa likod. Sabi nila, hinintay talaga nila ang break sa academy para makita siya. Sabi ng pinuno ng grupo, tuturuan daw niya siya ng leksyon tungkol sa espada. Naalala ng bida na narito rin ang mga ito noong panahong iyon. Sila ang kanyang mga kasama sa ensayo, na lagi niyang kalaban sa utos ng kanyang ama. Ngunit nagbago ang lahat nang makuha nila ang kanilang sword aura. Sa academy, sinimulan nilang saktan siya para ilabas ang kanilang galit. Balik sa kasalukuyan, hinamon siya ng bully ng laban doon mismo. Ipinagmalaki nito ang kanyang sword aura, at mayabang na sinabing maghanda na siya. Alam ni Oscar na ang aura ay nagbibigay ng lakas na hindi matatalo. Sa gulat ng lahat, tumalikod siya at naglakad palayo ng may ngiti. Nagpasalamat ang ating bida sa lahat ng nangyari hanggang ngayon. Nagulat ang lalaki, at hindi alam ang gagawin sa inasal na ito ni Oscar. At maya-maya, itinapon ng ating bida ang kanyang kahoy na espada sa tubig. Pinagtawanan siya ng mga bully sa pagtapon ng kanyang espada. At tinawag siyang duwag habang sumugod ang pinuno ng may galit. Sabi nito, isa siyang kahihiyan sa mga swordsman. Subalit, nanatiling nakatalikod ang ating bida. Walang kibo sa harap ng panganib. Lumingon siya at sinabing hindi na siya gagamit ng espada kailanman. Dahil magiging isa na siyang mage. Ngayon, hindi na nakinig ang lalaki at sumugod gamit ang kanyang aura. Handang umatake.
Gayunpaman, nanatiling kalmado at payapa ang bida nang walang anumang takot. Sabagay, ang sword aura ay nagpapabilis ng galaw, pero lumampas lang ang atake sa kanya. Umiwas ang ating bida ng napakadali. Sabi ni Oscar, sa ganitong paraan, hindi siya tatamaan ng atake nito. Nagalit ang bully at sinabing ang espada ay dugtong ng katawan. Hindi lang sandata, kaya umatake siyang muli. Pero umiwas ang bida ng may bilis at liksi. Naisip ng ating bida na gumagalaw ang katawan niya sa instinct. Gaya noong siya ay nag-eensayo pa. Nawalan ng pag-asa ang lalaki. Hindi maisip kung bakit hindi siya makatama kahit isa. Kaya kinuha ng ating bida ang tayensa para sa mabilis na ganti. Ginamit niya ang kamay para iwas ang espada at naghanda sa huling tira. Sa isang simpleng galaw, madali niyang napatumba ang bully. Nasa sahig ang lalaki, hindi makapaniwala sa nangyari. Tiningnan siya ng ating bida, nang may seryoso at bihasang mga mata, at tinanong kung bakit nito sinayang ang bentahe laban sa walang armas. Natakot ang bully sa leksyong ito, at sa malaking distansya ng kanilang antas, tinulungan siya ng mga kaibigan niya at binuhat palayo. Pinanood sila ng ating bida at nag-isip, na hindi na muna manggugulo ang mga iyon. Itininggam niya ang kanyang kamao, naalala na sa dati niyang buhay. Pinilit siya ng ama na magising para hindi na maulit ang mali. Nagpasya siyang kumuha muna ng mana. Dala ang layuning ito. Nagsimulang maglakad ang ating bida sa gubat. Naglakad siya ng konti at nagpunas ng pawis sa mukha. Tila naghahanap ng isang lugar. Nahanap niya ang isang tago na pwesto at naisip na walang makakakita sa kanya. May naalala siyang mage na tinanong niya kung paano gumamit ng mahika. Ipinaliwanag nito kung paano gumamit ng espiritu ang mga swordsman. Ang babaeng may berdeng sombrero ay nag-isip ng malalim sa tanong ng batang mandirigma. Nakatabi siya sa mga bulaklak, kasama ang kanyang pandilig at timba. Kinuha ng mage ang pandilig para gawing halimbawa, at sinabi na para sa kanila. Ang mahika ay parang pagdidilig lang ng mga halaman. Naguluhan ang ating bida, at inisip kung anong kinalaman ng pandilig dito. Sinabi ng babae na ang mana ay likas na naririyan. At puno nito ang buong paligid. Ipinakita niya na sa pagdaloy ng mana at paggamit ng formula, ay lalabas na ang mahika. Balik sa kasalukuyan, umupo ang bida sa malaking bato para magnilay. Naalala niya ang sinabi ng mage tungkol sa mana, na nakapalibot sa buong mundo. Niniwala ang ating bida na kung makikita niya ito, ay kaya niya itong hilahin papasok. Pikit ang mga mata. Nag-focus siya ng husto para maramdaman ang mana. Inisip niya na ginagamit ng swordsman ang lahat ng pandama, para mabuhay at kahit hindi na siya swordsman. Nasa katawan pa rin niya ang mga alaala, kaya ginamit niya ang matalas na pandama para hanapin ang mana. Lalong lumalim ang kanyang pagninilay, at naramdaman na niya ang daloy ng enerhiya. Bigla, namulat ang kanyang mga mata nang makita na niya ang lahat. Maraming kulay rosas na mana ang lumulutang sa paligid. Namangha siya at sobrang ganda ng kanyang nakikita. Dahil dito ay napatigil at natulala ang ating bida. Masaya siyang nagdiwang, at sinabing kailangan na lang niyang hilahin ang mana papasok. Ngunit napatigil siya at nag-isip kung paano ba ito gagawin. Eksaktong may napansing kakaiba ang ating bida sa gilid. Tumalon siya mula sa bato, at tiningnan kung ano ang sanhi ng gulong iyon. Ramdam ng ating bida na may mali. Sa partikular na lugar na iyon sa gubat, naglakad siya patungo sa pinagmulan ng kakaibang pakiramdam. Sa daan, dumaan siya sa isang harang na nagpataas ng kanyang kaba. Nagtaka rin siya dahil wala siyang maramdamang buhay sa paligid. Biglang, yaminag ang lupa, at may bumagsak ng malakas sa harapan niya. Umusok ang paligid at naghanda ang ating bida sa kung ano man ito. Maya-maya, isang higanteng stone golem ang lumitaw sa harap niya. Nagulat si Oscar at inisip kung bakit may ganong nilalang doon. Ngunit bago pa siya makapag-isip, may nakita siyang anino mula sa langit at siya ay natigilan. Isang babaeng may pulang buhok at puting damit, ang lumapag sa harap ng ating bida. Itinaas nito ang kamay at tinanong kung anong ginagawa niya sa workshop nito. Tumingin ang golem sa kanya gamit ang pulang mga mata, at pinagbintangan siya nito na ninakawin ang kanyang research. Nasa lupa pa rin ang bida at walang malay sa mga nangyayari. Tinakat siya ng babae, at sinabing mag-isip ng mabuti sa sasabihin. Kung gusto pa niyang mabuhay. Nakilala ng ating bida ang babae, at naalala ang mga kwento tungkol dito.
Isa siyang sikat na bayani na lumaban sa mga halimaw gamit ang golem, ang pangalan niya ay Isabel, ang life-forging mage. Isang alamat sa mga mage sa kasalukuyan. Nakakadena ang ating bida, at hindi niya inaasahang makikita siya sa ganitong paraan. Tinanong siya ni Isabel, kung saang grupo siya ng mga mage na bibilang. Itinutok nito ang tungkod sa kanya bilang babala na magsalita na siya. Maya-maya, isang pulang magic circle ang lumitaw sa ilalim niya. Handa nang bumukas dahil sa sitwasyon. Nagmamakaawa ang ating bida na maghintay muna siya ng sandali. Sinubukan niyang magpaliwanag, na hindi siya lumalaban at hindi siya kaaway. Tumingin ang babae sa kanya ng seryoso. Tila iniisip ang kanyang mga sinabi. Ngunit bigla itong tumayo at sinabing, mukhang, gusto talaga niyang masunog ng buhay. Naghanda na siyang umatake, at nagpaalam sa walang pangalang mage. Sumigaw ang ating bida sa takot, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya na una sa lahat, hindi pa siya isang mage kaya naguluhan ang babae. Tinawag siyang kaawa-awa ni Isabel, pero sinuri ang kanyang kwento gamit ang mahika. Nagningning ang mga mata nito habang sinusuri ang bida. At nagulat siyang malaman na, walang mana na dumadaloy sa katawan nito. Nagbago ang eksena at ngayon ay nagtsaa na ang dalawa, habang sinasabi nitong naintindihan na niya ang nangyari. Ngunit naging malinaw si Isabel na wala siyang balak humingi ng tawad. At sinabing naging professor siya sa academy, pero lahat ay itinuturing na siyang kaaway doon. Nagulat si Oscar, at tinanong kung nagtatrabaho ba talaga siya sa Magic Academy. Pumayag ang babae. At nakita niya ang tsansang matuto rito para makagamit ng mana. Habang umiinom ang babae ng kanyang tsaa, tinawag siya ng bida ng may matinding determinasyon. Tumayo ang ating bida, handa nang sabihin ang kanyang hiling. Nakiusap siya na turuan siyang magpasok ng mana sa katawan. Subalit, malamig siyang tinanggihan ni Isabel. Dahil wala raw siyang gana sa mga lalaking mahina. Nadismaya si Oscar habang pinaalis na siya nito pagkatapos magtsaa. Nang maalala niya ang kanyang kamatayan, ayaw na niyang maulit muli ang ganoong katapusan. Dala ang bagong paningin sa kanyang mga mata. Alam ng ating bida na hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Humingi pa si Isabel ng tsaa, at isang servant golem ang lumitaw dala ang pit shell. Nagulat ang ating bida na may servant golem doon. Pero gamit ang kanyang matalas na pandama, sinimulan niyang suriin ang bakal na nilalang. Napansin niya agad na ang mga internal circuit ng golem ay tila nagkakaproblema. Tumayo siya at binalaan si Isabel, na may mali sa golem na iyon. Hindi siya pinansin nito dahil akala'y nagpapapansin lang siya, pero nagsimula ng manginig ang nilalang. Bigla, nag-short circuit ang golem at natapon ang mainit na tsaa sa ulo nito. Isinigaw ng bida ang pangalan ni Isabel. Gulat na gulat sa mga nangyari. Tumakbo siya para tulungan ito at tinanong kung ayos lang ba siya. Habang tumutulong, nakatitig ang kamera sa balikat ng golem, na nagpapakita ng sirang circuit nito. Nagulat si Isabel, at nalaman na ang circuit sa kanang balikat ay bumigay na. Kumuha ng panyo ang ating bida, at tinulungan si Isabel na panasan ang mainit na tsaa sa braso. Tinanong siya nito ng may pagtataka, kung paano niya nalamang masisira ang golem. Sabi niya, kakaiba ang daloy ng mana. At tinanong siya nito kung nakakakita ba siya ng mana. Naalala niya ang mage na may berdeng sombrero sa kanyang isip. Naalala niyang sinabi nito na ang mana ay hindi nakikita. At kinumpirma kay Isabel na nakikita niya ito. Naintindihan na ng babae kung bakit niya nagawang pasukin ang kanyang barrier. Naalala ng bida ang buhay niya bilang swordsman. At naisip na baka ang abilidad na ito ay galing sa kanyang instinct bilang swordsman. O baka ito ang talentong sinasabi ng misteryosong mage. Bago siya napatay, biglang tumayo si Isabel at tinawag siya sa kanyang pangalan, na ikinagulat ng ating bida. May ngiti at tiwala niyang sinabing tuturuan na niya itong magmana. Naguluhan siya, pero inulit nito na ayaw pa rin niya sa mga mahihina. Subalit inamin niyang nakuha niya ang kanyang interes, at iniabot ang kamay sa kanya. Ngumiti ang ating bida, panatag at masaya sa bagong pagkakataong ito. Tinapos nila ang kasunduan sa isang mahigpit na kamayan. Nagbago ang eksena at nagsimula ang leksyon gamit ang blackboard. Paliwanag ni Isabel, mali ang iniisip niya. Dahil ang mana ay kusa nang pumapasok sa kanya. Tanong ng bida kung paano ito padadaluyin sa kanyang circuits. Gumuhit ito ng diagram, at sinabing dadaloy lang ang mana kapag may formula na tatanggap dito.
Nagtaka siya at nagtanong kung ano ba talaga ang formula na ito. Nakangiti niyang ipinakita ang magic paper na may spell sa loob. Sobrang natuwa ang ating bida at tinanong kung anong spell ito. Pero pinanatili niya itong sikreto. Inutusan siya ni Isabel na isipin ang lakas sa kanyang katawan. At ibuhos ito sa formula. Tinanggap agad ng bida ang hamon. At sinabing gagawin niya ang lahat. Gayunpaman, iniisip ng babae na aabutin ng 1 buwan ang gawain na ito. Pero kung totoo ang talento niya sa pagkakita ng mana, baka matapos ito ng ating bida sa loob lang ng 7 buwan. Inulit niya ang mga utos sa sarili. Sinusubukang intindihin ang dapat gawin. Naisip ng ating bida na parang pagpino lang ito ng kanyang sword shi. At nag-focus siya ng pikit ang mga mata. Nag-isip siyang mabuti para maramdaman ito sa loob niya. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang sariling katawan at ang daloy ng lakas. At nang mingiti, nahanap din niya ang mana sa loob niya. Nagningning ng malakas ang enerhiya. At naghanda na siya para sa susunod na hakbang. Inilahad niya ang kanyang kamay. At ibinuhos ang lahat ng lakas sa magic paper sa sahig. Biglang lumaki ang mga mata ni Isabel sa gulat sa kanyang nakita. Idinilat ng bida ang kanyang mga mata. At nakitang nasa papel na ang mana. Ipinaliwanag na ang pag-aaral ng mahika ay mabagal. Na parang pag-aaral muling lumakad. Nalaglag ang panga ni Isabel. Sa bilis ng paggawa niya nito. Sa bagay. Kahit ang pinakamalakas na mage ay natatagalan sa pagmaster ng mana. Tumingin ang ating bida sa langit. At nakita ang resulta ng kanyang unang spell. Lumapit si Isabel sa ating bida. Na humahanga sa mga fairy works sa langit. Hindi siya makapaniwala na nakuha nito ang mana sa isang subok lang. At agad niyang naalala, kung paano nito na lamang masisira ang kanyang golem kanina. Inisip ng babae kung nakakakita ba talaga ito ng mana. Pero alam niyang hindi yun ang buong dahilan. Sa pagtingin niya sa refleksyon sa mga mata nito, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Walang duda, ang ating bida ay isang henyo na may kakaibang talento. Samantala, manghang sinabi ng ating bida na ito na ang tunay na mahika. Biglang tinawag siya ni Isabel na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Sinabi nito na napakahusay ng ginawa niya, at wala pang nakagawa niyan sa buong kasaysayan. Ngunit pinutol siya ng bida at sinabing hindi pa ito sapat. Sa isang seryosong tingin, hindi siya kontento sa resulta ng spell at sinabing, hindi ito maganda. Naalala niya ang mahika na bumigani sa kanya noong bata pa siya. Ang alaalang iyon ang dahilan kung bakit niya gustong tahakin ang landas na ito. Para sa kanya, espesyal ang mahika at malayo ang ginawa niya sa inaasahan niya. Itinuro niya ang papel, at ipinakita ang isang bahagi ng magic formula. Sabi niya, kakaiba ang daloy ng mana doon. Gaya ng sa golem kanina. Hiningi niya ang opinyon nito, na nagdulot ng pagkalito at kaba kay Isabel. Sa sandaling iyon, nalaman niyang hindi lang basta mage ang gusto niya. Sa katunayan, gusto ng ating bida na gumamit ng perpekto at magandang mahika. Nagulat si Isabel at sinabing kung may gumugulo sa kanya, pwede naman niyang isulat muli ang formula. Nagulat at natuwa ang ating bida sa posibilidad na ito. Tinanong niya si Isabel kung paano babaguhin ang magic formula. Samantala sa ibang lugar, isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa hallway ng seryoso. Tila may hinahanap siyang mahalagang tao. Nahanap niya ang mga bully na tinalo ng ating bida kanina. Lumapit ang lalaking nagngangalang Mister at tinanong ang nangyari. Natakot ang mga bata at sinabing hindi nila ito kasalanan. Ngunit nagtanong muli si Mister kung ano ang totoong nangyari. Dahil sa malamig na tingin, natakot ang mga lalaki. At hindi na alam ang gagawin o paano magpapaliwanag. Nagsimula ng magkwento ang isa tungkol sa bugbog na inabot nila. Nalaglag ang panga ng lalaki habang nakikinig sa kwento. Hindi siya makapaniwala na tinalo ni Oscar ang kanilang pinuno. Inutusan niya ang mga bata na alagaan ang kaibigan para gumaling ito. Agad namang sumang-ayon ang dalawa sa takot at yumuko sa kanya. Tumingin si Mister sa langit at naisip na dumating na ang takdang oras. Nakangiti niyang sinabing oras na para ibigay sa bata ang sword shi. Balik kina Isabel at Oscar. Nasa loob sila ng silid-aklatan na puno ng mga aklat. Namangha ang bida at sinabing hindi niya alam na malalim pala ang mga formula. Sabi ni Isabel, kailangan ng talino sa mahika at normal lang ito. Pinuri ni Isabel ang kanyang instinct. At inalok ang kanyang mga aklat para pag-aralan niya.
Nakangiti niyang itinuro ang kanyang ulo, at sinabing kumuha siya ng kahit anong libro na gusto niya. Ngunit nang lumingon si Isabel, naglaho na agad ang ating bida. Maya-maya, nagpakita ang bida dala ang tumpok ng mga libro sa kanyang bisig. Nagulat ang babae at sinabi lang ni Oscar, na pinayagan siyang kumuha ng kahit ilan. Hindi nakapagsalita si Isabel, pero bigla siyang may naalalang napakahalagang bagay. Sa isang seryosong mukha, sinabi niyang kailangan niyang bigyan ng babala ang ating bida. Paliwanag niya, isa na siyang opisyal na mage ngayon. Dahil may mana na sa kanyang katawan. Dahil dito, nagbabala siya na mag-ingat sa paggamit ng sword shi. Bumalik ang eksena kay Mister, na may balak ibigay ang kapangyarihang ito sa ating bida. Tinapos ng babae ang kanyang babala at sinabing, kapag pinaghalo ang dalawang lakas na ito, siguradong katapusan na niya. Mula sa burol, tiningnan ng bida ang nayon ng Aizen, na nagbalik ng malulungkot na alaala ng kanyang nakaraan. Sa isang malalim na pag-iisip, inalala ng batang knight ang lahat ng pinagdaanan niya, bago siya nabigyan ng tsansang bumalik sa nakaraan. Pagpasok sa silid, nakita niya ang ama na nakahiga sa kama. Mukhang mahina at may sakit. Idinilat ng matanda ang mata at nakilala ang kanyang anak, na matagal na niyang hindi nakikita. Nakatayo ang bida doon mismo sa harap niya. Sa sandaling iyon, pinapalapit ng ama ang bata, para sila ay makapag-usap ng masinsinan. Hinawakan niya ang braso ng bida, at binanggit ang matinding talento, na alam niyang taglay nito simula pa noong bata pa siya. Tinanong ng ama sa sarili, kung ang pagbawal ba sa mahika noon, ay tamang desisyon para sa kinabukasan ng bida. Dahil sa bigat sa kanyang dibdib, naalala ng bida ang matinding pressure sa kanya, na tanging landas lang ng espada ang dapat niyang tahakin. Ngunit sa bagong pagkakataon, nagpasya siya, na hindi na siya susunod sa gusto ng ibang tao. Dahil dito, hinawakan niya ang sobre ng Magic Academy. Dahil alam niyang ito ang kanyang tunay na tadhana. Sa harap ng malaking gate ng paaralan, pinagmasdan ng time traveler, ang naglalakihang disenyo ng lugar na ito. Desidido siyang makuha ang pahintulot, para mapag-aralan ang bagay na tunay niyang mahal. Naglakad siya sa madilim na hallway, at nakita ang misteryosong lalaki sa tabi ng sulok. Napansin ng lalaki ang bata at nagtanong ng seryoso, kung may mahalaga ba itong sasabihin sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, inabot ng bida ang imbitasyon, at humingi ng pirma, para maging opisyal na ang pagpasok niya sa paaralan ng mages. Nagkatapat ang dalawa, habang bumibigat ang hangin sa loob ng bulwagan. Dahil sa hindi inaasahang hiling na iyon, nagulat sa inasal niya. Nagtanong ang lalaki, kung bakit hindi makapaghintay ang mahalagang bagay na ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maisip na hindi nagbibiro ang bata. At nakitang mas matindi ang determinasyon nito ngayon. May tiwalang ngiti sa kanyang mukha. Ipinakita ng bata ang dokumento. Handang tahakin ang landas na siya mismo ang pumili. Hindi ito matanggap ng tutor kaya napahawak sa ulo at nagtanong, kung bakit mahika ang pinili niya gayong ipinanganak siya. Para sa espada, hinarap ni Oscar ang kanyang ama, at nagtanong, kung natatandaan ba nito nung sinabi niyang gusto niyang magmahika. Ngunit binaliwala ito ng matanda. Habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang espada, itinuro niya ang bata, at sinabing isa lamang itong walang kwentang laro ng bata. Ang salitang iyon ay nagpabalik ng masakit na alaala sa bida. Naalala niya ang hirap na dinanas dahil sa kanyang pangarap. Ang kamay sa kanyang dibdib ay simbolo ng harang na itinayo, na pumipigil sa kanya sa landas na gustong-gusto niya. Balik sa kasalukuyan, isang kuryenteng aura ang sumabog sa bida, at sinabi sa kanyang ama, na para rito ay isa lamang itong laro. Dahil dito, nagalit ang Swordmaster at sumigaw. Nagtanong kung anong klaseng biro ito. Tinanong niya kung sinasabi ba ng bata na nakuha na nito ang mana. Habang nananatiling kalmado at seryoso ang bida, bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabing, alam niyang hindi niya ito makukumbinsi sa ibang paraan. Galit na nagtanong ang lalaki kung saan siya nito kukumbinsihin. Sa biglaang pagpapakita ng lakas na ito, sabi niya, narinig niyang tinalo ng bata ang mga kapatid nito ng walang sword energy, na nagpapakita ng kanyang talento. Sumagot ang bata na alam niya iyon. Pero sumigaw ang tutor at sinabing makinig ito ng mabuti. Giit niya, kung magiging swordsman ang kanyang anak, sigurado ang tagumpay nito sa hinaharap na naghihintay. Sabi ng ating bida,
marahil ay tama ang pagsusuri ng kanyang ama. Pero may kulang. Dagdag pa niya, ang pagkamit ng tagumpay, ay hindi nangangahulugang mahahanap ang tunay na saya sa buhay. Nakatayo lang ang dalawa sa hall at walang gustong sumuko. Dahil mukhang walang panig ang handang umatras sa desisyon. Kaya napahawak ang lalaki sa kanyang mukha. Tila naiintindihan na ang pananaw ng kanyang anak. Subalit naging madilim ang kanyang mukha, at naisip na may oras pa para bawiin ang desisyong iyon. Napansin ng bata ang pagbabago sa mukha ng tutor, at pinagpawisan siya ng malapot dahil sa kaba. Ipinaalala ng swordsman ang panganib ng paghalo ng dalawang lakas. At ang mangyayari kapag damaloy ang mga ito ng sabay. Dahil dito, nagbanta ang lalaki na kapag maling landas ang kinuha, itutuwid niya ang espiritu nito sa mahirap na paraan. Hawak ang talim. Sinabi ng tutor na kahit hindi nito tanggap ngayon, darating ang araw na magpapasalamat din ang bata sa desisyong ito. Ngunit matigas na sumagot ang bida na hindi darating ang araw na iyon. Dahil alam niya ang gusto niya para sa sarili. Sa sandaling iyon, naalala niya ang tragikong wakas at ang pagkamatay ng kanyang ama, na ayaw na niyang maulit pang muli. Tumingin siya ng may lungkot sa mga mata, at kinumpirma sa sarili na hindi nga dumating ang araw ng pasasalamat. Itinapon ng swordmaster ang kanyang sandata sa gilid, at sinabihan ang tagapagmana na kumuha ng sariling espada. Sa isang mapanghamong kilos, sinabi ng lalaki na maghihintay siya para maging patas ang laban. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, at nang idilat niya ang mga ito, kakikitaan na siya ng bagong determinasyon. Itinaas niya ang sulat, at ipinaalala sa ama na isa na siyang mage ngayon, at hindi na kailangan ng espada para ipagtanggol ang sarili. Ang subrang may selyo ng Magic Academy, ang simbolo ng bagong buhay na pinipili ng bata. Sa isang simbolikong galaw, itinapon ng bata ang sulat sa apoy. Sinunog ang papel at ang tsansang makapasok sa paaralan. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay nag-iwan sa tutor na gulat at nalilito sa mga nangyayari. Nang may mapanghamong tingin, sinabi ng bida sa kanyang gabay. Nasubukan ni Brian na itama ang kanyang espiritu. Tila tinanggap ni Brian ang hamon, at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan sa kanyang disipulo. Sa isang seryosong tingin, inilabas niya ang kanyang lilang aura, at binalaan ang bata na huwag maging mayabang. Dahil lang nakayanan nito ang kaunting pressure. Sa isang mabilis na galaw, sumugod ang master gamit ang talam na puno ng enerhiya. Handang tapusin ang kapangahasan ng bata. Subalit, ang ating bida ay nanatiling kalmado, dahil ramdam niya ang mga atake na tila ba hawak niya ang mga ito. Dahil dito, naalala niya ang kanyang ensayo simula pagkabata, kung kailan natuto siyang hasain ang pandama para sa laban. Sa refleksyon ng mata ng ating bida, makikita ang paparating na atake ng kanyang tutor. Ngunit handang-handa na siya para doon. Isang liwanag na lila at puti ang bumalot sa bulwagan. Tanda na nagsimula na ang tapatan ng dalawa. Umatake ang swordmaster gamit ang lilang enerhiya, pero nagawang umiwas ng bata ng may liksi. Habang nasa sahig, sinabi ng bata na ang swordsman na hinahangaan niya ay walang iba kundi ang sarili niyang ama. Dahil dito, lumapit ang lalaki at sinabing masyadong madaldal ang bata. Pero tumayo ito, handa sa kung anong susunod na mangyayari. Pinuri ng tutor ang kanyang pag-iwas, at sinabing, walang sinuman sa guild ang makakagawa nun ng walang sword energy. Seryosong tinitigan siya ng ating bida, habang iginiit ng matanda, na ang talento niya sa espada ay tunay at totoo. Dahil dito, sinabi ng swordsman na tataya siya sa isang pagkakataon. At sinabihan ang bata na tanggapin ang kanyang enerhiya. Sa sandaling iyon, ipinaalala ng bida sa kanyang ama na ito ang nagsabi, na itatama niya ito sa pamamagitan ng isang leksyon. May ngiti sa kanyang mukha. Tinanong ng bata kung babaliin ba nito ang pangako. Dahil lang hindi siya nito matamaan. Hindi nakapagsalita ang master sa kapangahasan ng bata. At tinawag siyang loko-loko sa inasal nito. Sa sandaling iyon, pinaliwanag ng bata na kung ang talento ang lahat para sa ama. Mayroon din siyang mahalagang bagay. Hawak ang isang tila balahibo. Sinabi ng bida na may bagay siyang hindi kayang isuko. Kahit anong mangyari, nagtaka ang tutor kung ano ang mahalagang bagay na ito. At nagtanong kung ito ba ay ang espada. May tiwalang ngiti. Inihayag ng bata na ang gamit na ito ay isang magic staff.
Sa gulat ng lahat, sinabi niyang pang-beginner lang ito. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naalala niya si Isabel, na nagsabing kailangan ng talino para sa mahika. At inisip niya ito sa kasalukuyan. Hawak ng bida ang staff at inisip na sa sandaling ito. Walang ideya ang kanyang ama sa mangyayari. At totoo nga, walang kamalay-malay ang matanda sa gagawin ng bata. Para patunayan ang punto, tumalon ang swordsman sa hangin para sa isang malakas na atake. Laban sa kalaban na nasa ibaba. Ngunit nanlaki ang mga mata ng bata nang makakita ng asul na ilaw. Na tila sinusuri ang bawat galaw ng atake. Ang ilaw na ito ang nagpakita ng bawat tira sa paligid ng bida. Na malinaw na niyang nakikita ngayon. May konting ngiti, inihanda ng time traveler ang kanyang ganti. Laban sa pagsugod ng kanyang ama, lumingon siya bitbit ang kanyang staff, para gawin ang plano na naisip niya simula pa ng laban. Dumating ang talam ng Swordmaster ng buong lakas, pero nagawang sanggay ng bata ang tira sa kakaibang paraan. Nakatitig ang kanyang mga mata habang naghahanda sa susunod na plano. Ang manalo ng walang nasasaktan. Sa isang mabilis at tumpak na galaw, nadisarmahan niya ang kalaban at hawak na niya ang espada nito. Sa oras na iyon, naalala niya ang unang mahikang nakita niya. Noong siya ay isang nangangarap na bata pa lamang. Ito ang mahikang paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang panaginip, na nagtulak sa kanya na tahakin ang landas na ito. Isang mahika na gustong-gusto niya at laging nasa isip, ang spark. Ospesa sa kanilang wika. Naalala niya ang kanyang ina sa upuan, na napapalibutan ng mahiwaga at payapang liwanag. Balik sa kasalukuyan, gulat na gulat ang tutor. At hindi makapagsalita sa nagawa ng kanyang anak. Sumabog ang maningning na liwanag sa paligid ng lalaki, na sinubukang harangan ang silaw ng spell. Napatikip siya sa mukha at nagreklamo tungkol sa mahika, na kahit maganda ay nakakasilaw naman sa kanyang paningin. Dahil nagliliwanag ang mga mata sa kulay asul. Lumapit ang bida mula sa likuran. Habang abala at lito pa ang kanyang kalaban, sumigaw ng galit ang swordsman, at nagtanong, kung balak ba siyang bulagin ng bata sa palabas na ito. Ngunit simpleng sagot ng bata ay hindi. At sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang espada ng malayo sa bulwagan. Bumaon ang talam sa sahig na bato. Tanda na tapos na ang labanan ng mag-ama. Sa refleksyon ng espada, makikitang nakatayo ang dalawa, habang ang tensyon sa hangin ay dahan-daang nawawala. Pinaliwanag ng bida na naniwala siyang lalaban ng ama. Gamit ang pakiramdam nito, kahit hindi ito nakakakita, hawak ang kanyang leeg. Naunawaan ng lalaki na ang unang spell ay panggulo lamang. At nagtanong kung ano ang tunay na pakay nito. Sabi ng bata, ang pagtatago ng tunay na balak sa gitna ng mga panlinlang ay itinuro mismo ng kanyang sariling ama. Talo na, napahawak ang swordsman sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala sa nangyari sa loob ng hall. Sabi niya, kaya niyang patunayan ang galing ng anak sa espada. Pero tinanong niya ito tungkol sa landas ng mahika. Nagtanong ang lalaki, kung sino ba sa mundo ang magpapatunay sa kanyang galing sa mahika. Nawala namang kasiguruhan, pero may kalmadong ngiti. Sumagot ang bata na, ipinapakita lang niya ang landas na gusto niyang tahakin. Tinanong ng ating bida, kung naging swordsman ba ang kanyang ama. Dahil may nagpatunay sa talento nito. Dahil sa tanong na ito, naalala ng tutor ang isang usapan noon, na nagpabago sa kanyang pananaw. Sa kanyang alaala, inisip niya kung dapat bang mag-espada ang anak, o magmahika sa hinaharap habang katabi ang asawang buntis. Naniwala siyang magiging magaling ang bata sa espada, pero nakangiting. Ipinaalala ng asawa na pinili lang naman nito ang espada, dahil naisip nitong cool ito noong bata pa siya. Sabi niya, hindi na nila kailangang pumili para sa anak. Dahil landas ito ng bata at desisyon dapat nito ang masunod. Balik sa kasalukuyan, sinabi ng Swordmaster na akala niya ay magiging Sword Saint ang bata. Tumalikod siya para umalis pero tinawag siya ng bida, na tila nalilito sa biglaan niyang reaksyon. Naglakad ang lalaki at sumunod naman ang ating bida. Hindi maintindihan kung bakit ito lumalayo ng ganoon. Yumuko ang tutor at pinulot ang recommendation letter, na itinapon ng bida sa apoy kanina. Nagulat ang ating bida sa ginawa ng kanyang ama, at tuluyang nalito nang makita ang ngiti sa mukha nito. Hawak niya ang sulat at sinabing, hindi niya ito mapipirmahan gamit ang balahibong iyon. Nagbago ang eksena sa malaki at kilalang Magic Academy.
kung saan dumarating na ang mga bagong estudyante. May nagbabasa ng sulat at sinabing, mukhang mahuhusay ang mga papasok na mag-aaral ngayong taon. Binanggit ng isang babaeng may salamin na bukod sa mga noble, may iba pang malalaking pangalan ang darating. Inihayag niya sa gulat ng lahat, na maging ang Imperial Princess ay papasok na rin sa academy. Sa isang manghang tingin, sinabi ng instructor na bihasa na ito sa basic magic, at sa minanang lakas ng kanilang pamilya. Hawak ang mga dokumento, ngumiti ang lalaki ng may galit. Dahil alam niyang napakataas ng antas ng mga bagong estudyante. Samantala sa main hall, may nagtanong kung may problema ba sa mga paghahanda para sa simula ng klase. Sinabi ng lalaki na ang pagkakaroon ng mga elite na pamilya sa loob ng paaralan ay isang karangalan para sa lahat. Sa sandaling ito, abala ang ating bida sa pagsusulat sa kanyang diary para itala ang bawat detalye ng kanyang bagong buhay. Nakatayo sa harap ng dormitoryo ng guild. Pinapanood ng Swordmaster ang lahat habang naka-cross arms. Malalim ang kanyang iniisip at matikas ang tindig. Pero bakas sa kanyang mukha ang kapayapaan ng isang tao na nakatupad sa tungkuling gabayan ng kanyang tagapagmana. Sa paglipas ng mga araw, ang tunog ng mga yabag ay tanda na 6 na buwan na ang nakalipas. Mabilis na lumipas ang panahon mula noong huling duel, at naglalakad ang bida sa courtyard. Ramdam na mabilis na tapos ang kanyang paghahanda. Paglapit sa kanyang tutor, narinig ng bata na marami pang estudyante na buong buhay na nag-ensayo sa sining ng mahika. Sabi ng veteran, wala siyang gaanong karapatang magsalita, pero nakiusap sa anak na magpakatatag at huwag susuko sa pinili. Dahil sa payong ito, nanlaki ang mga mata ng bata. Dahil naramdaman niya kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Nakangiti namang nagbiro ang ating bida na, wala nang mas nakakatakot pa sa mundo kaysa sa sarili niyang ama. Sa isang ngiti, pinakita niyang tinanggap na niya ang kanyang tadhana. Dahil dito, nagpaalam na ang bida at nagsimulang maglakad palayo. Habang pinapanood siya ng matanda sa kanyang pag-alis. Hawak ang opisyal na papel. Nakita ng bata ang pirma ni Brian, na nagpapatunay sa kanyang pagpasok sa paaralan ng kanyang pangarap. Sa gitna ng karamihan, tinatahak ng bida ang kanyang landas. Alam niyang ang tunay na hamon ay magsisimula na sa loob ng mga pader na ito. Tumangala siya ng may tiwala sa sarili. Handang harapin ang anumang misteryo sa academy. Biglang bumukas ang dambuhalang gate, at naglabas ng matinding liwanag. Nahudyat ng simula ng paglalakbay ng bagong mage. Sa harap niya ay ang Maringle na Magic Academy, na nakatayo sa gitna ng mga bundok sa buong kaluwalhatian nito. Masaya ang paligid. Maraming estudyante ang may suot na wizard hat, at nagpapalipad ng makukulay na spark sa hangin, para ipagdiwang ang simula ng klase. Sa ibaba naman ay may grupo ng maliliit na gnome musicians, na tumutugtog ng tambol at busina, para pasiglahin ang pagsalubong sa lahat ng bagong mag-aaral. Tumingin ang bata sa langit at nakita ang mga estudyanteng lumilipad, gamit ang mga wallis at may mga kapa na tila buntot ng squirrel. Sa isang nakakatuwang paraan, sa sobrang mangha, sinabi ng ating bida na, ang atmosfera sa Kirk Imperial Academy ay sadyang kakaiba sa dati niyang paaralan. Para sa mga swordsman, patuloy ang mga maliliit na music hero sa kanilang pagtugtog sa lupa, habang pinagmamasdan ng bida ang bawat detalye ng mundong ito. Yumuko ang bida para suriin ang mga mahiwagang nilalang, at inisip kung sila ba ay isang uri ng golem, o kung gumagana sa ibang paraan na hindi pa niya alam. Eksaktong may boses ng babae na nagbabala sa kanya, na kung magsasayang lang siya ng oras, mahuhuli siya sa registration. Nagulat siya nang makita si Isabel na nasa harap na niya, na may tiwalang ngiti at matikas na tindig. Habang naglalakad, sinabi ng bata na nag-ensayo siya ng husto, at mas malakas na siya ngayon, at mas handa kaysa noong 6 na buwan na ang nakalipas. Sa isang mapanghamong tingin, sinabi ng babae na gusto niyang makita ang pag-unlad nito at hinamon siyang sorpresahin siyang muli. Itinuro ng bata ang paligid at napansing kumakaunti na ang tao, at nagtanong kung nasaan na ang ibang mga estudyante. Ipinaliwanag ng babaeng may pulang buhok, na ang iba ay malamang na kumukuha na ng placement exam, para subukang makapasok sa unang klase. Dinagdag pa niya, na ang mga bago ay hinahati sa 2 magkaibang klase. Depende sa dami ng mana na mayroon ng bawat isa. Ngunit may espesyal na kategorya na higit sa lahat.
na para lamang sa mga kabataan, na itinuturing na mga tunay na henyo. Ang test na ito ay isang mahigpit na filter para mahanap ang mga henyo. Gamit ang lilang magic circle na naglalabas ng malakas na enerhiya. Ngunit sa gulat ng ating bida, pinayuhan siya ng kaibigan na iwasan ang mataas na level na exam. Para hindi mapahamak sa unang araw, sabi ni Isabel, ang bawat estudyanteng nakakapasok sa elite class na ito, ay itinuturing na tunay na halimaw pagdating sa labanan. Sa seryosong tono, sinabi niya na lahat doon ay mga elite na noble, na sinanay simula pagkabata, at laging napapalibutan ng pinakapurong mahika. Imbes na matakot, napangiti ng malaki ang ating bida. Dahil naisip niyang doon siya matututo ng advanced na mahika. Nang mapansin ang sobrang tuwa ng bata, napahawak sa kanyang ulo ang babae. Dahil alam niyang walang kwenta ang pagbibigay ng payo sa kanya. Sabi ng bida, kung interesado siya, ay panuulin na lang nito ang gagawin niya gamit ang sariling mga mata. Pagdating sa courtyard, nakita nila ang ibang mga estudyante na nanunood ng selection exam para sa unang klase. Ang isa sa mga kasali ay naglabas ng mga water bubbles para sanggay ng mga magic blades na lumilipad patungo sa kanya. Nagawang sirain ng tubig ang mga patalim at nagdiwang ang estudyante sa kanyang maliit na panalo. Habang nanunood, naintindihan ng bida na ang test ay ang pagtama sa target gamit ang attack spells, pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Mga aninong may nagniningning na mata sa gitna ng karamihan. Biglang isang lalaking may puting buhok ang nakakuha ng kanyang pansin. At tumingin sa kanya ng may pagmamataas. Siya si Zazan ng House Jeroses. At sinabi niyang ang lugar na ito ay hindi para sa isang commoner. Sa mayabang na tono, sinabihan ng noble ang bata na umalis na agad doon. Nang walang reklamo, ngunit ang bida ay kalmadong sumagot na narinig niyang pwedeng sumali ang kahit sino. Nagtawanan si Zazan at ang mga kaibigan nito sa yabang ng bata. Dahil sa pag-iisip na may karapatan itong makasama nila, dito nalaala ng bida, ang babala ni Isabel tungkol sa mga halimaw ng unang klase. Naintindihan na niya na ang sinumang hindi noble, ay sadyang minamaliit sa grupong iyon. Nawalan ng pasensya ang lalaking puti ang buhok at tinulak ang bida. At sinabihang tumahimik na lang at manood. Isang instructor na may hawak na staff, ang naghanda na para suriin ang susunod na sasali sa selection test. Ngumiti ng may pagyayabang si Zazan. Habang maraming magic blades ang inilunsad para sanggay niya, sinabi ng noble na ang unang klase ay para lamang sa mga nagsanay sa mahika simula pagkabata, at ipapakita niya ang kaibahan nito. Habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, naghanda siya ng malakas na ice spell para itigil ang lahat sa paligid. Sa isang saglit, naglalakihang haligi ng yelo ang bomb-alot sa arena, na nagpapakita ng kanyang matinding lakas. Hindi nakapagsalita ang mga manunood, at nagulat sa pagpapakita ng mahika sa ganoong kalaking antas. Nanlaki ang mga mata ng bida, dahil sa laki ng mahikang inilabas ng noble na iyon. Naghiyawan ang karamihan. Pinupuri ang husay ng tanyag na ice house ng Jeroses. Sabi ng ibang estudyante, hindi pa iyon ang buong lakas. Nataglay ni Zazan, may mayabang na ngiti, sinabi niyang nalaman na ng bata na wala itong lugar doon. Inamin ng ating bida na kahanga-hanga ang mahika, dahil bunga ito ng habang buhay na pagsasanay. Ngunit naisip niya na sa kabila ng lahat ng iyon, isa itong malaking pagsasayang ng lakas at talento. Nagalit ang lalaking puti ang buhok sa komentong iyon, at nagtanong ng may puot, kung anong sinabi nito. Hindi pinansin ang pangungutya, naglakad lang ang bida sa arena para kumuha ng sariling test. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang nakaraan, at kung gaano siya nagsumikap sa espada simula bata. May tiwalang ngiti, nagpasalamat ang ating bida, dahil ang pakitang gilas ng noble ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Zazan, at pinaglaruan ang feather staff na hawak ng ating bida. Sabi nila, imposible raw makatama sa anumang target. Gamit ang simple at murang gamit na iyon. Naguluhan ang noble, at inisip kung bakit nagkaroon ng tiwala ang commoner na ito. Inisip niya na dapat ay perpekto ang kanyang mahika, at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng bata. Sa bagay, mula siya sa House Jeroses at naniniwalang walang mali sa kanyang yelo. Napahawak sa mukha ang kalaban. Nagtataka kung bakit ba niya pinapatulan ang batang ito.
Naghanda na ang instructor na ilunsad ang mga magic blades para sa susunod na sasali sa test. Naisip niya na ang mga bagong estudyante ngayong taon ay kasing husay ng mga bali-balita dahil sa malakas na mahikang iyon. Naniwala siya na si Zazan ang magiging kinatawan ng mga bago. Ngunit gayon paman, may butil ng pawis sa kanyang mukha na tanda ng pag-aalinlangan. Nagtaka ang instructor kung anong ginagawa ng bata, dahil nakatayo lang ito ng walang kibo. Mula sa karamihan, may isang noble na sumigaw na sumuko na lang siya. Kung hindi naman siya makakatama ng maayos. Pero naisip ng ating bida na hindi siya naliligaw, kundi may hinihintay lang na mahalagang sandali. Sa isang matalas na tingin, sinuri niya ang bawat direksyon ng mga patalim na papunta sa kanya. Mabilis na nag-cross sa hangin ang mga magic projectile, na lumikha ng isang napakahirap na hamon. Biglang nagliwanag ang feather staff ng bata. Gamit ang isang matinding enerhiya ng apoy, isang magic circle ang nabuo, at inilabas niya ang spell na kung tawagin ay Pilsphere Fireball. Isang diretsyong bugzo ng apoy ang tumama sa arena, at sapol ang target ng may katumpakan. Sa isang kurap lang, bumagsak sa lupa ang 5 patalim na may butas sa gitna. Hindi nakapagsalita ang instructor, dahil sa gulat sa kanyang nasaksihan. May nagkomento mula sa mga manunood na napakabilis nito, na halos hindi mo nakitang tinamaan ang mga target. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Zazan at sinabing bigo siya, dahil napakaliit lang ng mga butas sa target. Itinuloy nila ang pangungutya, at sinabing kailangan niya ng mas malakas na mahika para makapasa. Sinabi ng noble na nais lang niyang makita ang mahika ng bata. Pero mukhang nadismaya siya sa kinalabasan. Tinalikuran niya ang ating bida, at sinabing isa lamang itong pagsasayang ng oras. Lumapit ang bida sa evaluator at nagtanong, nang may seryosong mukha kung bumagsak ba siya. Nagulat ang babae at agad na itinanggi ito. Habang bahagyang nauutol dahil sa kaba, kinumpirma niya na tinamaan nito ang lahat ng 5 target. At walang dod ang nakapasa siya sa test. Naguluhan ang bata at nagtanong kung bakit siya nakapasa. Gayong maliit lang ang pinsalang ginawa niya. Tinanong siya ng instructor kung bakit. Hindi niya winasak ang mga target ng isa-isa. Kung talagang kaya niya itong gawin. Tinanong din ng instructor kung swerte lang ba ang nangyari. Dahil mukhang napakadali nito para sa kanya. Nag-isip sandali ang ating bida. At inamin na kahanga-hanga ang mahika ng kanyang kalaban. Pero habang pinapanood niya ang pagpapakita ng lakas na iyon, may iba siyang naisip. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng sobrang mana sa ganoong sitwasyon ay isang pagkakamali para sa kanya. Nagulat ang instructor. At napaisip kung talagang pagsasayang lang iyon ng enerhiya. Dahil dito, ipinaliwanag ng bata na sa totoong laban sa mga halimaw, mas pipiliin niyang magtipid ng mana. Naintindihan ito ng babae, at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanyang paglalakad. Ipinagpatuloy niya ang paglibot sa mga kalsada ng academy, habang pinagmamasdan ng lahat sa paligid. Binanggit ng narrator na sa sandaling ito, mayroon siyang tapang na maghintay at galing na tumama sa target. Nagtanto ng evaluator na ang mahikang ginamit ay hindi maningning. Pero ito ay sadyang epektibo. Nagpakita ang bida ng mas malaking potensyal kaysa sa ibang estudyante. Sa lugar na iyon habang siya ay naglalakad, nakita niya ang ibang mga estudyanteng lumilipad sa wallis, habang ine-enjoy ang maaraw na araw. Pagkatapos, naisip ng bata kung gaano kahuhusay ang mga guro sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy ng bida ang kanyang paglalakad. Damang-dama ang masayang paligid ng paaralan. Ngunit biglang may isang mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw, na nagpatigil sa kanya ng may pagkagulat. Lumingon ang batang may maitim na buhok. Nagtataka kung sino ang taong nagmamasid sa kanya. Sabi ng misteryosong boses, mayroon siyang matalas na mata, at magaling na pakiramdam sa paligid. Dahil dito, isang figure ang tumalon sa harap ng estudyante, na ikanalito ng ating bida sa mga nangyayari. Kalmadong lumapag ang estranghero at sinabing, isang galak na makilala ang bago at mahusay na mage. Dito na nalaman na ang lalaki ay si Balsamas, ang dakilang punong guro ng prestihiyosong academy na ito. Sa pagkakataong ito, yumuko ang bida bilang tanda ng galang at humingi ng paumanhin. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng bata, nang may mapansin siyang kakaiba sa pinuno ng paaralan. Nagulat siya, at nanlaki ang mga mata sa nakitang nakakatakot na pangitain. Dito,
Isang nakatalukbong na figure na may pulang mata ang lumitaw sa isip niya. Inilahad nito ang kamay at nakiusap na batiin siya ng maayos. Dahil dito, nag-alinlangan ang ating bida, habang nakatitig sa nakabukas na palad ng may kaba sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagkamayan ang dalawa, pero isang madilim na enerhiya ang tila lumabas sa simpleng hawak na iyon. Nagulat ang bida sa naramdaman na may panganib na nakatago sa likod ng palakaibigang ngiti na iyon. Biglang may dambuhalang buhawi ang lumitaw mula sa kung saan, at sinimulang sirain ang lahat sa paligid nilang dalawa. Sa tindi ng impact, tumalsik ng malayo ang ating bida, habang pilit na binabalanse ang sarili sa gitna ng bagyo. Ngunit nagtanong ang matanda kung sadyang matalas ba ang kanyang mata, o sadyang may kakaiba lang siyang pakiramdam. Lumutang ito ng Mar-Ingel, na nagpapakita na ang kanyang kontrol sa elemento ay nasa ibang antas. Sa sandaling iyon, nagalit ang batang may maitim na buhok, at nagtanong kung pumarito ba ang punong guro para lang talunin siya. Dahil dito, isang storm prison ang nabuo para ikulong ang bata sa bilog ng hangin. Naisip ng bida na cornered na siya at wala nang matatakasan. Pinagmasdan niya ang malakas na barrier, at naintindihang kailangan niyang lumaban ng seryoso para makalabas. Sa oras na iyon, nag-focus ang bata, at nagpas siyang oras na para ipakita ang kanyang alas. Pinaganya niya ang isang magic circle ng apoy, gamit ang maliit na feather para ilabas ang lakas. Sa isang sigaw, nagpakawala siya ng nagbabagang apoy na hamati sa hangin, patungo sa kalaban pero napakabilis ng atake, na ikinagulat ng veteran. Sa gitna ng kanyang paglipad, nagulat siya nang malaman na ang pinsalang gawan ng bata ay totoo at epektibo. Nanatiling nakapokus ang ating bida, habang sumasabog ang apoy at nagliliwanag ang buong courtyard. Napansin ni Balsamos na ang bata ay direktang tumira sa caster. Imbes na subukan lang harangan ng mahika, bahagyang tumawa ang punong guro, habang hinahangaan ang tapang ng bata sa gitna ng laban. Ngunit nanatiling alerto ang ating bida. Nagtataka kung ano ang balak ng matanda sa pangungutyang ito. Naghanda ang bata sa anumang bagong atake, habang malakas ang ihip ng hangin sa paligid niya. Dahil dito, nagtanong ang matanda kung hinihingal na ba siya, at nagbabala na tapos na sana siya kung hindi siya nakagawa ng paraan. Itinigil niya ang laban, at kinwestiyon ang tunay na layunin ng biglaan at mapanganib na test. Ipinaliwanag ng matanda na para sa marami rito, ang mahika ay itinuturing lamang na isang pribilehiyo. Binanggit niya na ang mga sadyang namumukod-tangi ay nagiging target ng inggit ng mga mayayabang na noble. Inamin ng punong guro na nagkamali siya sa pagtataya sa bata, at ngayon ay sadyang hanga na siya rito. Dahil dito, naintindihan ng ating bida, na ang pagiging masyadong mahusay ay nakakakuha ng malulupit na kaaway. Kinumpirma ng veteran na may mga extremista, na ayaw makakita ng mga commoner na may ganitong lakas. Nakikinig ng mabuti ang bata, at nalaman na ang kanyang paglalakbay sa academy ay magiging mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Nagbalik ang kanyang isip sa mga aninong nakita niya, na naglalayong alisin ang sinumang may malaking talento. Dahil dito, iginiit niyang malaman kung sino ang mga taong ito, na nagbibigay ng banta sa kanyang kinabukasan. Ngunit naging seryoso ang matanda, at sinabing, ang malaman ang kanilang pagkakakilanlan ay maglalagay sa kanya sa panganib. Kaya pinayuhan ni Balsamos ang bata, na kailangan muna niyang lumakas para maprotektahan ang sarili. Dahil dito, naisip ng bida na dapat siyang maging hindi matatalo. Para mabuhay sa lugar na ito, inisip niya ang dambuhalang lakas na kailangan niyang harapin, at naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Inamin ng bata na kung tunay na kaaway ang punong guro, ay malamang na kanina pa siya natalo. Sa sandaling ito, pinagmamasdan lang ng master ang bida. Alam niyang may dala itong pambihirang tadhana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, at pinag-isipan ang mabibigat na salitang narinig niya. Hinarap ng bida ang punong guro, at napansing may isang maningning na gamit sa dibdib nito. Kumikinang ang kwinta sa kakaibang paraan. Tanda na puno ito ng purong mahiwagang enerhiya. Tinanong ng ating bida, kung ano ang misteryosong pendant na suot ng matanda ng may pagmamalaki. Ipinaliwanag ng veteran na ang hiyas na iyon ang opisyal na patunay, na naabot na niya ang ranggo ng isang magic saint. Sa oras na ito, naintindihan ng bida na ang titulong ito ang pinakamataas na antas, gaya ng sword saint noon.
Alam niyang parehong maalamat ang dalawang landas na ito, pero ngayon ay nais niyang lubos na makuha ang mahiwagang lakas. Pagkatapos ay may ibinato ang punong guro sa bata, at sinabing magiging malaki ang tulong nito sa kanya balang araw. Sinalo ng bida ang bagay sa hangin, at nakitang nakatanggap siya ng isang espesyal na badge mula sa paaralan. Nagpaalam na ang master, at nagbabala sa bata na huwag iwawala ang mahalagang bagay na iyon. Kahit anong mangyari, pinanood lang ng bata ang bakas ng hangin na iniwan ng master. Habang naglalaho ito sa asul na langit, sa sandaling iyon, inisip ng bida ang perpektong kontrol sa mana na ipinakita ng punong guro sa kanilang laban. Tinitigan niya ang badge sa kanyang palad, at naintindihan na hindi ito ang oras para tumayo lang at humanga sa mga bagay-bagay. Dahil dito, isinubsob ng bida ang sarili sa pag-aaral sa malaking library. Para malaman ang lahat tungkol sa mundong ito, ginugol niya ang mga araw sa pag-eensayo ng mga formula, kasama ang kanyang mahigpit na instructor, ngunit isang nakakatakot na pangitain ng kanyang kamatayan ang sumagi sa isip niya, na nagpapaalala sa kanya ng totoong panganib. Hinigpitan ng bata ang kanyang pagkakahawak sa kamao, nangangakong hindi na siya mahuhulog sa anumang patibong. Alam niyang kailangan niyang malampasan ang dating sarili, na minsan ang naging pinakamahusay na swordsman sa buong kontinente. Nagbago ang eksena sa isang malaking silid, kung saan ang mga estudyante ay nagchichismisan tungkol sa mga balita. Nagulat ang mga estudyante at nag-uusap, na may isang commoner na nakapasok sa unang klase. Sa unang pagkakataon, minaliit ito ng mayabang na noble, at sinabing itatapon din ng commoner na ito sa lalong madaling panahon. Nakita natin ang isang taong papasok sa pinto ng silid-aralan, habang ang paligid ay nagiging mabigat at puno ng tensyon. Ngunit ang batang puti ang buhok ay nagmamasid sa bulong ng iba. Habang pinapanatili ang kanyang mapagmataas na tindig, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, nang maramdaman ang isang kakaibang presensya na dumarating. Tumayo siya sa gulat, nang mapansing naglalakad ang bida ng may matinding tiwala. Nagtaka ang lalaking puti ang buhok, kung sino ang taong ito na mabilis na nagbago sa loob ng maikling panahon. Tinitigan niya ang bida na pumasok sa silid, at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Sa sandaling iyon, naalala ng bida ang payo ng punong guro, na mag-focus sa pagpapalakas para protektahan ang sarili. Nakita siyang nagme-meditate ng mag-isa, habang dinarama ang kalmadong daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang paulit-ulit na paglalabas ng mana ay nagpapatibay sa mga circuit ng katawan. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsasanay, ang kakayahan niyang sumipsip ng mana ay bumilis ng husto. Sinisinagan ng araw ang mukha ng ating bida, na nagpapakita ng kapanitagang gaya ng isang bihasang master. Pinagmamasdan niya ang tanawin mula sa bintana, habang pinaplano ang susunod na hakbang sa bago niyang buhay. Napansin ng bata na ang tagal ng kanyang mahika ay dahan-daang humahaba dahil sa kanyang pagtitiyaga. Nagising ang bida mula sa kanyang meditasyon sa loob ng silid, handang-handa na para sa anumang hamon. Dahil dito, binuksan niya ang pinto ng may determinasyon, at naghandang ipakita ang kanyang galing sa mga noble. Naglalakad siya habang inaayos ang kanyang guwantes, at sinabing, ito ang unang pagkakataon na ninais niyang maging tunay na malakas. Sa oras na iyon, tiningnan siya ng kanyang karibal mula sa itaas. Naiinis sa matikas na presensya ng ating bida, ngunit nagsimulang pagpawisan ang lalaking puti ang buhok. Dahil hindi niya maunawaan ang matinding pagbabagong ito, tinitigan niya ang matalas na tingin ng bata at nagtaka kung ano ang nangyari sa commoner na ito. Naramdaman ng karibal na ang bida ay nasa loob din ng silid, at nakaramdam siya ng matinding banta dahil doon. Patuloy ang pagmamasid ng bida sa kanyang paligid, at tila may napansin siyang isang kawili-wiling bagay. Nakita niya ang isang babaeng nakaupong mag-isa, at nagpas siyang oras na para magkaroon ng bagong kaibigan. Ngunit may isang bookmark na nahulog sa sahig, na nakakuha ng atensyon ng bida dahil sa ganda nito. Kalmado siyang lumapit, at pinulot ang gamit para ibalik ito ng maayos sa may-ari. Sa sandaling iyon, tinanong ng bata kung sa kanya ba ito at ipinakita ang bookmark. Nakangiting kinuha ng babae ang kanyang gamit, at nagpakita ng tapat na pasasalamat sa magandang asal nito. Ngumiti siya at nagpasalamat, habang kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa.
Nagkomento ang bida na tila mahilig nga ito sa mga bulaklak, na nagdulot ng bahagyang pagkapahiya ng babae sa papuri. Naalala ng babae ang mage na may berdeng sombrero, at nagulat sa pagkakahawig nito sa bida. Nagpakilala ang dalawa sa isa't isa at agad na nagkasundo. Tanda na may bagong alyansang nabubuo. Ngunit biglang may misteryosong boses na umalangaw sa silid. At sinabing tila nagtipon-tipon na ang lahat. Nagulat ang mga estudyante at nagtaka, kung saan nanggagaling ang mabigat na boses na iyon. Hinalugog nila ang buong silid. Pero hindi nila mahanap ang pinagmula ng boses na iyon. Pagkatapos ay may isang aklat na kusa na lang bumukas. At mahiwagang lumipat ang mga pahina nito ng nakakatakot. Pinapanood ng mga estudyante ang eksena. Habang lumulutang ang aklat ng walang paliwanag. Ngunit may isang taong humakbang ng mabigat sa sahig, na kumuha sa atensyon ng lahat sa gitna ng silid. Isang babaeng may salamin ang lumitaw, at ipinakilalang siya si Ruth, ang kanilang magiging guro. Sinabi niya na napatunayan na ng lahat ang kanilang talento. Kaya naman sila ang napili para sa unang klase. Inanunsyo ng master na sa susunod na linggo, magkakaroon sila ng combat lessons laban sa mga halimaw. Ngumisi siya, tanda na excited siya sa bagong aktibidad na ito sa academy. Hinigpitan naman ng bata ang kanyang kamao, sabik na makakuha ng karanasan sa labanan ng maaga. Paliwanag ng guro para maging patas. Hahatiin ang klase sa mga grupo na may 5 miyembro. Nagtanong ang mga estudyante kung ang batayan ba ay ang lakas ng mahika ng bawat isa. Pero sabi ng master, sa pagkakataong ito, ang susukitan ay ang circuit performance. O ang kapasidad ng mana sa sandaling ito. Nagulat ang bida at ang bago niyang kaibigan. Kung paano gagawin ang pagsusukat na ito. Isang misteryosong tawa ang pinakawalan ng instructor. Tanda na may alas siya para sa gawaing ito. Inihayag niya na tapos na ang pagsusukat. At isang gintong liwanag ang nagningning sa buong silid. Nagulat ang lahat nang makakita ng mga orbs ng liwanag, na lumulutang sa itaas ng kanilang mga ulo. Pinagmasdan ng babaeng may salamin ang phenomena. Sinusubukang intindihin ang ibig sabihin ng mahikang iyon. Paliwanag ni Ruth, ang tindi ng liwanag ng mga sphere. Ang nagpapakita ng kabuoang mana ng bawat isa. Napakalakas ng ningning ng karibal na puti ang buhok. Patunay na mataas ang kanyang antas. Ang ibang estudyante ay nagpakita rin ng malaking potensyal, na ikinamangha ng kanilang guro. Sabi niya, marami sa kanila ang may master level mana. Isang bagay na pambihira, pero inisip niya ang resulta para sa commoner. Kinutya ng mga kaklase ang bata. Kinwestiyon kung dapat ba talaga siya sa unang klase. Nagbubulungan sila na ang commoner ay mananatiling commoner. At walang gustong makipaggrupo sa kanya. Naisip ng bida na hindi ito ang oras para isipin ang mga iyon. At nag-focus siya sa mas mahalagang bagay. Biglang may humawak sa kanyang balikat, na nagpaalis sa kanyang malalim na pag-iisip. Inaya siya ng babaeng may bookmark na sumama sa kanilang grupo, para sabay na harapin ang mga hamon. Tinanong niya kung sigurado ba ito, at oo ang sagot ng babae. Dahil ang taong mahilig sa bulaklak ay hindi masamang tao, pero kailangan muna nilang magpaalam sa nagngangalang Levine, na ikanalito ng ating bida. Naisip ng bata kung sino ba itong si Levine, na tila siyang pinuno ng grupo. Isang batang may pulang buhok ang nagtanong, kung gusto ba talaga nilang isama ang bago sa grupo. Sabi niya, tungkulin ng mga noble ang protektahan ang mahihina. At tila napilitang tanggapin ang ideya. Habang naglalakad, tinanong siya kung gaano na siya katagal nag-e-ensayo. At sinabi ng bida na 6 na buwan pa lang. Sa sandaling iyon, may mga estudyanteng dumaan sa tabi nila. Pinagmamasdan ng bagong pagkakaibigan sa loob ng klase. Nakangiting nakiusap ang bata na sumali sa grupo. At sinabing tatanawin niya itong malaking utang na loob. Samantala, nakita natin ang ibang estudyante, na bumubuo na rin ng kani-kanilang mga grupo. Nagkaharap ang lalaking may pulang buhok at ang bida. At tila naging tensyonado ang paligid sa pagitan nila. Pero gulat na gulat ang babae. Nagtataka kung paano siya natuto ng husto sa loob lang ng 6 na buwan. Sinabi ng bida na huwag itong mag-alala. Dahil ang mga noble ay bata pa lang ay nag-aaral na, kaya normal lang ang agwat. Ngumisi ang redhead at sinabing isasama niya ito. Pero bilang tagadala lang ng mga gamit. Sumagot ang bida na ayos lang ito sa kanya. Dahil masaya na siyang mapabilang sa grupo. Habang naglalakad sa hallway,
Tinanong ulit ng babae kung gaano na siya katagal nag-e-ensayo. Paliwanag niya, sinwert lang siyang makahanap ng tao na nagturo sa kanya sa loob ng panahong iyon. Sa isang kalmadong tingin, pinakita ng bata na handa siyang patunayan ang sarili sa lahat sa academy. Isang lalaking puti ang buhok ang lumapit sa instructor para magtanong. Tinawag niya si Professor Ruth na lumingon para pakinggan ang sasabihin ng Noble. Tumayo ang lalaki sa harap ng instructor at nagtanong tungkol sa kung anong masasabi nito. Kinwestiyon niya kung bakit ang isang commoner na gaya ng bida ay nasa unang klase. Sabi ni Zazan, halos hindi marunong magmahika ang bata, at ang mana nito ay sadyang kaiyahiya. Dagdag pa niya, ang taong walang karanasan ay mapag-iiwanan din at mawawala sa grupo. Ngumiti ang propesor at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay si Oscar, na nagbigay ng sorpresa sa ginawang test. Sa isang matalas na tingin, tila may alam ang instructor na hindi alam ng Noble. Pagkatapos ay inihayag niya na 6 na buwan pa lang simula nang matuto ang bida sa mahika. Nagulat ang lalaki sa narinig. Sabi ni Ruth, sa loob lang ng ilang buwan. Baka ang bago na ang magsabi ng mga salitang binitawan niya. At dahil doon, tumalikod ang propesor at nagsimulang maglakad palayo. Paliwanag ng babae, ito ang eksaktong dahilan kung bakit may training sa labas ang academy. Nagbago ang eksena sa silid-aralan. Nakasalukuyang walang tao. Isang chart ang nagpapakita ng mga level ng mages. At ang mga noble ay nasa adept level na. Tinanong ng kaibigan ng bida kung totoo ba ang lahat. Paliwanag ng lalaki, ang pagiging adept level ay nangangahulugang pinapadala ka na para lumaban sa mga halimaw. Tuwang-tuwang sinabi ng babaeng may salamin na ang tunay na kahanga-hanga ay ang ating bida. Lumapit siya sa kaklase at isinigaw na, hindi ka pani-paniwalang naabot nito ang apprentice level sa loob ng 6 na buwan. Naisip ng ating bida kung ito ba ang kanyang talento. Habang naaalala ang misteryosong figure, sabi ng kaibigan niya, hindi ito normal. Pero iniiba ng bida ang usapan. Tinanong niya ang tungkol sa relasyon nito sa redhead. Nakangiting pinaliwanag ng babae na ang pamilya ni Levine ay isang tanyag at kilalang noble house. Dagdag pa rito, maraming pamilya sa paligid ang sumusunod sa kanila para sa proteksyon ng clan. Tinanong niya kung isa ang pamilya nito doon, at kinumpirma ito ng babae. Sabi niya, paprotektahan sila ni Levine. Pero naisip ng bida na ang pagiging protektado ay maaaring maging abala. Nang maglaon, nagtipon ang mga estudyante sa isang bahagi ng gubat. Kasama ang kanilang mga instructor. Naghanda ang propesor para ipaliwanag muli kung paano gagana ang kanilang pagsasanay. Sabi niya, ang gubat ay may mga low-level monsters, at ang gawain ay manatili doon ng isang gabi. Naisip ng bida na isa na namang praktikal na gawain ito. Pagkatapos mismo ng selection exam, nagpakita si Ruth ng magic paper na may defensive barrier at isang signal flare spell. Sabi ng ilang estudyante, mukhang madali lang ito, pero tinitigan sila ng instructor ng seryoso at mapanghamon. Inihayag ng instructor na ang grupong gagamit ng signal flare ay tatanggalin sa unang klase. Nagulat ang lahat sa narinig. Napansin ng bida na nagbago ang paligid. At ang pagiging elite ay napakahalaga para sa mga noble. Humarap ang redhead sa kanyang grupo at may tiwalang sinabi na hinding-hindi sila otres. Mataas ang tingin sa sarili, idineklara niyang siya ay noble sa lahat ng noble. At nangakong paprotektahan ang lahat. Samantala, nagsimula ng maghanda ang ibang estudyante. Bitbit ang kanilang mga backpack at staff. Humarap si Levine sa ating bida at inutusang buhatin ang lahat ng bagahe ng grupo. Tinanggap ito ng bida ng may ngiti, at sinabing iyon naman ang kanilang napagkasunduan. Nag-alala ang kanyang kaibigan dahil dito. May pagmamataas na sinabi ng noble, na gusto niya ang mga taong alam ang kanilang lugar. Nagsimula na silang maglakad, at nagbabala ang redhead na huwag silang pababagilan sa anumang paraan. Biglang natisod si Levine at muntik ng mahulog. Kaya mabilis na sumaklolo ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pag-aalala, namilipit ang mukha ng bida. Habang pinipilit na huwag sumubsob sa lupa, lumapit ang bida at inilahad ang kamay para tulungan ang noble. Galit na tinampol ng redhead ang kamay ng bata. Ayaw tumanggap ng anumang tulong mula sa kanya. Sumigaw siya na tumahimik ang bida. Tanda na nasaktan ang kanyang pride. Sa sandaling iyon,
Isang barrier ang nawasak at sinabihan ng bida ang lahat na ihanda ang kanilang staff. Lumingon ang grupo sa paligid. Nalilito sa biglaang pagbabago ng tanawin. Tinanong ng kaibigan ng bida, kung ito ba ang gubat kung nasaan sila kanina. Nasa isang mas madilim at nakakatakot na lugar na sila. Kumpara sa gubat kanina, sa isa sa mga puno. Nakita nila ang Roman numeral 5 na nakaukit sa katawan nito. Nalaman ng babae na nasa ikalimang training ground sila. At sadyang natakot siya. Nagpanik ang isa pang kaklase. Nagtataka kung bakit sila nasa lugar para sa matatandang estudyante. Tumangala ang bida at napansin ang asul na magic circle na naglalaho sa langit. Naisip niya kung isa ba itong patibong. Habang may mga nakatalukbong na figure sa likuran, sinuhestyon ng isang estudyante na gamitin ang magic paper para humingi ng tulong. Dahil isa itong emergency, hawak ni Levine ang scroll, pero tila nag-aalinlangan siyang tawagin ng mga instructor. Sa gulat ng lahat, pinunit lang ng redhead ang magic paper sa maraming piraso. Kinwestiyon ng mga kaibigan kung ano ang ginagawa niya, pero ngumiti lang ang noble nang may panghahamak. Sabi niya, sobra lang silang nagre-react. At isa lang itong nakalimutang teleportation circle. Pinagmasdan siya ng bida ng may pagdududa, habang sinasabi ng redhead na isa itong oportunidad. Paliwanag ng noble, kung papasa sila rito, mas hahangaan pa siya ng academy. Dahil sa takot, nakiusap ang kaibigan ng bida na huwag itong lalayo sa tabi niya. Bumantong hininga ang bata, tila pagod na sa buong sitwasyon. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang may mapansing kakaibang galaw sa gubat. Sa sandaling iyon, isang kawan ng mga lobong may nagniningning na mata ang lumitaw mula sa dilim. Pinalibutan nila ang grupo, at ang pinuno nilang may tatlong mata ay umungal. Pinapakita ang matatalas nitong ngipin. Ngumiti ng masama si Levine. At sinabing mabilis na dumating ang kanilang makakalaban. Inihanda ng ating bida ang kanyang feather staff. Handa na para sa darating na labanan. Inisip niya na sa kabila ng kaba. Isa itong magandang pagkakataon para subukan ang kanyang mga bagong spell. Pero tinulak siya pabalik ng redhead. At sinigawan na huwag lalapit sa mga halimaw. Sabi ng noble, ipakikita niya sa commoner kung paano lumaban ang isang tunay na noble. Napaisip ang bida, kung ano nga ba ang itsura ng laban ng isang noble. Isa sa mga nilalang ang mabilis na sumugod gamit ang matatalas na kuko. Handa nang umatake, ganap nang napalibutan ng mga mababanggas na lobo ang batang may pulang buhok. Hinawakan ng lalaki ang kanyang sandata, na tila isang malakas na kahoy na sibat. Itinaas niya ang sibat ng may tiwalang ngiti. Naghahanda para sa isang malakas na magic attack. Isinalampak ng noble ang sandata sa lupa at naglabas ng earth spell. Na kung tawagin ay gaya ko Eric. Dahil dito, naglalakihang mga haligi ng bato ang sumulpot mula sa lupa ng may matinding lakas. Ang mga bato ay naging isang kulungan, na agad na nakapag-trap sa lahat ng mga lobo sa loob. Sumigaw ang redhead sa kanyang mga kasama, na maghanda na para sa susunod na hakbang ng plano. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay naglabas ng kulay berdeng spell gamit ang kahoy na staff. At agad na sinundan, ng isa pang kaklase na naglabas ng asul na spell mula sa isang magic circle. Nagsama ang dalawang spell, at tumama sa ulo ng isa sa mga lobong nakakulong sa mga bato. Nagtanto ng ating bida, na hinati nila ang tungkulin sa pag-atake at pagtatanggol. Sa pakikipaglaban sa mga halimaw, naintindihan niya na ganito lumaban ang isang mage. Hindi lang kung paano lumaban ang isang noble, pero nagreklamo ang noble na masyado silang marami. At nagsisimula ng maging komplikado ang sitwasyon. Isa sa mga nilalang ang nakatakas at inatake ang isang estudyante, na nawala ang focus sa sandaling iyon. Sumigaw ang bata na nadulas siya, at nasa isang delikadong posisyon para ma-attack. Isa pang lobo ang nakawala sa kulungan, at sumugod patungo sa kaibigan ng ating bida. Napangiwi ang redhead, dahil nawawalan na siya ng kontrol sa labanan. Ang dambuhalang nilalang ay naghanda ng sakmalin ang babae, na nakatigil lang sa tindi ng takot. Tumalon ang lobong may tatlong mata habang nakalabas ang mga pangil. Handang lapain ang babae pero mabilis na kumilos ang ating bida. Gumamit siya ng fire bullet spell para iligtas ito sa atake. Dahil dito, sapol ang halimaw sa projectile at tumalsik ito ng malayo. Dahil sa impact, isa pang nilalang ang galit na umungal. Pero hinayla ng bida ang kanyang kaibigan sa likod ng puno. Hinarang niya ang sarili sa harap nito.
para masiguradong ligtas ang babae sa panganib. Nagpasalamat ang babae sa pagliligtas sa kanyang buhay, pero sinabi ng bida na huwag na itong alalahanin. Sa pagtatapos ng laban, ipinagdiwang ng redhead ang panalo habang pagod na pagod ang kanyang mga kaibigan. Gabi na sa kampo, at binabantayan ng mga propesor ang mga estudyanteng sumuko na sa training. Ang ibang estudyante ay nanginginig sa takot, at nagbabalot ng kanilang mga kumot. Matapos ang karanasan, nagkomento si Professor Ruth na mahusay ang grupo ngayong taon. Dahil 20% lang ang sumuko, lumitaw ang isa pang instructor na may pulang buhok at sinabing, oras na para sa pagpapalit ng shift. Dumating si Isabel para pumalit sa pagbabantay. Dala ang kanyang staff at seryosong tingin. Nagulat ang mga estudyanteng sumuko nang makilala ang tanyag na life-creating mage. Ginamit niya ang isang magic mirror para magmasid kung paano ang takbo ng ibang estudyante. Sinabi ng mage na ayaw niyang nag-aalaga ng mga lampa, pero mukhang maayos naman ang ginagawa ng mga ito. Isang grupo ang nakitang napaamo ang isang oso para sakyan at gawing proteksyon. Nagtanong si Isabel tungkol kay Oscar at sa iba pa, pero sabi ni Ruth, kakaiba ang kilos ng kanilang lookout familiar. Dahil sa pag-aalala, sinabi ng propesor na naroon lang sila kanina. Samantala, payapang nagpapahinga ang grupo ng bida sa tapat ng apoy sa gubat. Ang kanyang kaibigan at ang redhead ay nagpapahinga, habang ang dalawa pa ay nakabantay. Gumamit ang isang bata ng maliit na light magic para ilawan ang daan. Habang nagpapatrolya, pinagmamasdan ng bida ang lahat. Habang umiinom ng mainit na inumin para kumalma, naalala niya kung paano pinalalakas ng mga swordsman ang sword energy sa loob ng kanilang mga katawan. Naisip ng bata kung kaya niya rin bang gawin ang ganoong bagay. Gamit ang mahiwagang kapangyarihan na mayroon siya, nag-concentrate ang bata at sinubukang damhin ang mana sa loob niya, para makontrol ito ng mas mabuti. Bigla, nagsimulang tumakbo ng mabilis ang kanyang mga kasama, at sinigawan siyang umalis na agad doon. Nagreklamo ang redhead na may isa na namang low-level monster, at sinabing ipaubaya na ito sa kanya. Pero sa sandaling iyon, isang dambuhalang bugzo ng apoy ang dumaan sa harap nila. Gulat na gulat ang lahat, at nagtaka kung saan nanggaling ang pagsabog na iyon. Tumingin sila sa dilim ng gubat, sinusubukang alamin kung saan nanggaling ang atake. Mula sa anino ng gubat, isang paa na may matitinding kuko ang humakbang ng malakas. Isang nilalang na tila dambuhalang dragon ang lumitaw. Shock ang mga estudyante at sumigaw ang babae. Nagtatanong kung dragon ba ang nasa harap nila. Nabalot ng panik ang mga bata. Habang kalmadong sinusuri ng bida ang sitwasyon, naglabas ng nakabibinging ungol ang halimaw, na umalangaw sa buong madilim na gubat. Nawalan na ng pag-asa ang redhead. At sinabing hindi dapat narito ang ganoong klaseng halimaw. Sa isang determinadong tingin, naintindihan ng bida na may isang taong nangangaso sa kanila. Nakiusap ang mga kaklase kay Levine na gamitin ang magic paper. Pero isinigaw nito na pinunit na niya ang scroll. Nawalan ng pag-asa ang kaibigan ng bida dahil wala na silang paraan para humingi ng tulong. Dahil wala ng ibang labasan, sinabi ng bida na ang tanging paraan ay lumaban para mabuhay. Nagtanong ang babae kung balak ba talaga nitong harapin ang dragon. At kinumpirma niya ang plano. Humarap ang ibang bata sa redhead. At nakiusap na gamitin ang kanyang defense magic. Naniwala ang noble na kung matatagalan nila ang mga atake, mapapansin din ng mga propesor ang gulo. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang kahoy na sibat para gumawa ng barrier. Isinalampak ng lalaki ang kanyang sandata sa lupa. At naglabas ng earth shield para protektahan ang sarili. Isang pader na bato ang sumulpot mula sa lupa, na nagsilbing matibay na depensa laban sa halimaw. Natakot ang kanyang mga kaibigan, at tinanong kung anong ginagawa niya sa barrier na iyon. Sumigaw ang redhead na mabubuhay siya, kahit siya na lang ang tanging makaligtas. Shock ang mga kaklase niya, nang matintong iniwan na sila nito para iligtas ang sarili. Sabi ng isa, ngayong napansin na sila ng dragon. Wala na silang matatakasan pa, nang may determinasyon. Handang lumaban ang kaibigan ng bida hanggang sa huli. Isinalampak niya ang kanyang staff sa lupa, at nagpalabas ng earth spear gamit ang lahat ng lakas niya. Umaasa ang kanyang mga kasama, at nagtanong kung tinamaan ba ang target. Ngunit nang mawala ang alikabok, nakitang walang galos ang dragon. At ito ay galit na galit.
Nawalan ng pag-asa ang bata at sumigaw na wala silang laban. Kung walang high-level magic, nagpa siya ang babae na kunin ang atensyon ng halimaw. Para bigyan ng oras ang ating bida. Kahit na takot siya, handa siyang isakripisyo ang sarili para sa kanyang kaibigan. Pinanood siya ni Oscar ng may seryosong tingin. Tila may binubuong plano sa kanyang isip. Naghanda ang nilalang para sa isang bagong atake. At lumikha ng dalawang asul na spheres ng enerhiya. Nawalan na ng pag-asa ang dalawa pang lalaki. At sumigaw na ayaw pa nilang mamatay ng ganito. Pagkatapos ay nagbuga ang dambuhalang nilalang. Ng isang malakas na apoy sa mga takot na estudyante. Isang alaala ng galit na redhead ang lumitaw habang nakangiti ang bida. Kalmadong pinuprotektahan ang kanyang kaibigan. Nagtanong ang lalaki, kung bakit kalmado ang commoner sa gitna ng panganib. Bago ito, naging kakaiba para sa bida, na wala siyang nakatapat na mga halimaw. Sa loob ng academy, ngunit pagkatapos, napansin ng kanyang matalas na mata ang isang liwanag, na naglalaro sa pagitan ng mga puno sa gubat. Dahil doon, isang hindi nakikitang puwersa ng mahika ang humila at nagangat sa kanila sa lupa. Sa desperasyon, sumigaw ang lalaki na maghintay ang lahat, at huwag nang magpatuloy pa sa dulo ng trail. Nagbago ang alaala sa kanilang grupo, na nagpapahinga sa tapat ng apoy sa gubat. May pagmamayabang na sinabi ng noble, na swerte ang commoner na makita silang lumaban ng maaga. Sumang-ayon lang ang bida ng may sarkastikong ngiti, at hindi pinansin ang pangungutya nito. Pinuri naman ng redhead ang koordinasyon ng kanilang grupo, habang sinusulit ang kanilang defensive magic. Samantala, isang misteryosong figure, ang nagmamasid at nagnanais ng lakas na kayang talunin ang mahika. Napaisip ang bida kung may iba pa bang pagpipilian, kundi ang magpatuloy sa masigasig na pagsasanay. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang kaibigan na may dalang-dalawang mug para makipag-usap. Sabi niya, siya pa ang naprotektahan. Kahit na nakiusap siyang huwag itong lalayo sa tabi niya. Tinanggap ng bata ang inumin at sinabing wala iyon. At nagpasalamat din sa kabutihan nito. Sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong tungkol sa defensive magic na ginamit nito sa labanan. Nagtanong ang bata, kung bakit may pagkakaiba sa lakas ang spell na inilabas. Sinasabing kung gaano kalapit sa caster, ay mas matindi ang kapangyarihan ng kanilang spell. Sinabihan siya ng noble na huwag itong isipin. Dahil ganyan lang talaga ang mga ignoranting commoner. Ipinaliwanag ng babae na kapag malayo sa kalikasan, ang mahika ay nagiging simpleng mana na lamang. Naisip ng bida na kung magkaiba ang epekto sa parehong formula, ay may higit pa itong dahilan. Kaya napagtanto niya, na dapat ay may paraan para mapataas ang husay ng mahikang ginagamit. Tumawa ang kanyang kaibigan at sinabing, mukhang napalakas yata ang timpla ng inumin niya. May ngiti sa mukha, tila may malaking natuklasan ng ating bida sa sandaling iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang sa wakas ay naintindihan ang sekreto sa likod ng magical efficiency. Hawak ang kanyang mug, sinabi niya sa babae na naintindihan na niya ang lahat. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Litong-lito sa biglaang reaksyon ng kanyang kaibigan. Tiningnan niya ang inumin, at naisip ang pagpapalakas ng enerhiyang pumupuno sa sisidlan ng mahika. Nagtaka ang bida, kung katulad ba ito ng sword energy na dati na niyang nakabisado. Mula sa malayo, isang misteryosong figurang may maskara ang nagmamasid. Gamit ang isang magic spell, ipinapakita ng magic orb ang mga estudyanteng nakaupo sa tapat ng apoy. Na walang kamalay-malay na may nakatingin sa kanila. Balik sa kasalukuyan, tumayo ang bida ng may determinasyon. Habang pinapanood siya ng kanyang kaibigan, naisip niya, na ang nilalang ay sumisipsip ng mahiwagang lakas mula sa paligid. Bilang source ng enerhiya, ipinakita ang isang diagram kung paano dumadaloy ang lakas sa core ng dragon. Na nagpapalakas dito, pero sabi ng bata, iyon lang ang kayang gawin ng halimaw. At tila hindi siya bilib sa lakas nito. Hawak ang kanyang dagger, naghahanda siyang ipakita kung sino sa kanilang dalawa ang masigit. Sabi sa alamat, ang mga dragon ay parang isang sakuna ng kalikasan. At sa oras na iyon, nagpakawala ang halimaw ng nakamamatay na apoy sa ating bida. Napagtanto ng bata, na ang mga monsters na ito ay kumuha ng walang hanggang mana sa kalikasan. Kaya naman napakatindi ng kanilang mga atake. Hawak ang kanyang sandata, nagsimulang magliwanag ang bida. Nagtataka,
Kung ano ang mangyayari kung mapagsasama-sama niya ang lahat ng lakas na iyon. Biglang sumabog ang isang dambuhalang enerhiya. At ang may kaliskis na nilalang ay galit na umungal. Sa gitna ng matinding liwanag. Habang nanunood mula sa malayo, ang ibang mga estudyante ay lubos na nagpanik at nagsimulang tumakbo ng mabilis para takasan ang matinding init. Sa kabila ng panganib, nanatiling kalmado ang ating bida at iniunat ang kanyang kamay para protektahan ang kaibigan sa apoy. Sa matinding pokus, iminulat ng bata ang kanyang nagniningning na mata at naglabas ng fireball. Gamit ang bagong teknik na kanyang natuklasan. Agad-agad pagkatapos niyon, isang malaking lilang bagzo ng liwanag ang bumaba mula sa langit ng may tinding lakas. Na nagliwanag sa buong madilim na gubat sa paligid. Nang hindi man lang ito nabigyan ng pagkakataong lumaban. Tinamaan ng magic attack ang halimaw. Mismo sa gitna ng mukha nito, na lumikha ng isang kahangahangang pagsabog. Ang dambuhalang nilalang, ay tuluyang nilamon ng lilang enerhiya, at hindi nakayanan ang mapanirang lakas ng spell. Nang mawala ang usok, bumagsak sa lupa ang dambuhala. Habang ang tatlong kabataan ay nanunood na hindi makapaniwala. Nakahiga sa lupa, hinawakan ng mahigpit ng babae ang kanyang staff. Habang nakanganga sa gulat kung paano nito natalo ang halimaw, nanatili sa kanyang porma, ibinabalang ng bida ang kanyang balikat at kalmadong hinawakan ang sandata. Alam niyang madali lang niyang nag-api ang banta. Sa malayo, isang misteryosong lalaki ang nanunood sa pagkatalo ng monster. Sa loob ng isang magic circle, at iniisip na isa lamang itong masamang biro. Galit na galit ang nakamaskarang propesor ng mapagtanto na isang freshman lang ang nakatalo sa Chimera, na ginawa niya para sa pagsubok na ito. Gayunpaman, bigla siyang nagulat at lumingon ng may pagdududa. Nagtatanto kung may mas malakas na tao bang nakaramdam sa kanya. Sa isang madilim na tingin, bumulong ang kontrabida, na maaaring palagpasin ng iba. Pero ang rookie na Sam Iris sa kanyang nilalang ay kailangang mamatay. Nakita ng lalaki ang mukha ng bata sa mahika, at iginiit na ang mga may dugong noble lang ang dapat gumamit ng banal na kapangyarihan. Sa battlefield, tinitigan ng bida ang kanyang kamay. Habang may mga kislap pang lumulutang sa hangin. May tiwalang ngiti sa kanyang mukha. Itinikom niya ang kanyang kamao at nagdiwang sa sarili. Dahil gumana ang kanyang baliw na teorya. Sa tuwa, naisip niyang ang paggamit ng prinsipyo ng espada sa mana ay epektibo. At tanging isang mandirigma lang ang makakaisip nito. Sa lupa, ang dambuhalang nilalang ay hindi na gumagalaw matapos ang matinding tama. Tanda na wala na ang panganib. Pinanood ang eksena, lumapit ang dalawa pang estudyante sa gulat. At sinabing sa wakas, ay tuluyan nang natalo ang dambuhalang halimaw. Nagtatago sa likod ng bato. Narinig ng redhead ang malakas na kalabog ng monster. Sa pagbagsak nito sa lupa. At sinubukang intindihin ang nangyari. Litong-lito, hinawakan ng noble ang kanyang kahoy na sandata. Habang bumubulong sa sarili, na ang ganitong bagay ay sadyang imposible. Nakatitig sa likod ng ating bida. Ang mayabang na noble, ay ninas ng malamang iniligtas lang siya ng isang commoner. Sa sandaling iyon, lumapit ang babaeng may salamin, na may bakas pa ng takot, at nagtanong kung anong klaseng mahika ang ginamit niya. Bago pa man siya makasagot, biglang nanghina ang mga binti ng bida at nawalan siya ng balanse. Sa gitna ng kaba, isinigaw ng babae ang pangalan ng kasama. At sinubukang hawakan ito sa balikat. Bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Pagod na pagod at nakasandal sa mga bisig ng babae. Nag-alala ang apprentice sa mga sugat ng bida. Ngunit pinakalma siya nito, at sinabing pagod lang ang kanyang nararamdaman. Pero sa loob-loob niya, tinitiis niya ang matinding side effect. At ang sakit ng katawan na tila pinupunit. Wala pang oras para magpahinga. May malakas na tunog na umalangaw-ngaw. Nang may isang mabigat na bagay ang lumapag sa harap nila, nabalot sila ng matinding takot. Tinaas ng mage ang kanyang staff para protektahan ang bida. Nagtataka kung may bago na namang halimaw na aatake. Nakahinga ang lahat nang lumipas ang alikabok. At lumitaw ang isang stone golem na may babaeng sakay sa balikat. Sinabi niyang sinundan niya ang grupo. Nang may napakakaibigang ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan ng magandang instructor ang mga estudyante, at malambing na nagtanong kung ligtas ba ang lahat. Nang makita ang hinihintay na saklolo, nawala ang tensyon sa paligid, at hindi na nakapagsalita ang mga bata sa tindi ng gulat.
Nasa lupa pa rin. Nanlaki ang mga mata ng bida at pinawisan ng malapot. Dahil kilala niya ang propesor at alam niyang tapos na ang gulo. Mabilis na tumalon ang babae. Mula sa balikat ng kanyang dambuhalang stone summon. At saktong lumapag sa harap ng mga bata. Sa isang seryosong tindig, kalmado siyang naglakad lampas sa bangkay ng halimaw. At sinuri ang matinding pinsalang tinamo nito. Bumantong hininga ang propesor habang minamasahe ang noo. At binalaan sila, na gusto niyang marinig ang buong kwento mula sa bawat isa. Pabalik sa paaralan, nag-aalala ang mga kaibigan ng bida habang ito ay nakahiga. Habang ang redhead ay nakatingin ng may inis sa mukha. Nasa ibabaw ng tall-unang halimaw. Pinagmasdan ng instructor ang paligid ng may awtoridad. Tila sinusuri ang buong sitwasyon. Kinaumagahan, nagsimulang sumikat ang araw, na nagbigay ng kulay kahel sa langit ng Grand Magic Academy. Sa opisina ng punong guro, nakaupo ang ating bida, at naghihintay na makausap ang master tungkol sa insidente. Habang magkahawak ang kamay, sinabi ng matandang may sombrero, na hindi niya inaasahang mangyayari ang ganitong kaguluhan. Sa loob ng paaralan, tahimik na nakikinig ang estudyante, at seryosong nakapokus sa bawat salita ng master. Inihayag niya na may mga traidor na nakapasok sa school, na nangangaso ng mga talentadong commoner para sa kanilang plano. Nang marinig ito, lubos na nagulat ang bata. At nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng sitwasyon. Ngunit ngumiti ang punong guro, at pinuri ang bata dahil sa pagiging matapang, na mabuhay sa gitna ng atake. Nang may determinasyon, sumagot ang bata na nagpasya na siyang magpalakas, at nahanap na niya ang landas na dapat niyang tahakin. Nakinig ang master sa salaysay ng estudyante, habang nakapikit at pinag-iisipan ang desisyon ng bata. Habang nakatingin sa bintana, nagbabala ang matanda na ngayong may pinsala na, ay kailangan niyang magsabi ng isang masakit na bagay bilang pinuno. Sa labas, ang ibang estudyante ay nag-uusap at nag-e-ensayo gamit ang mga wallies, na walang malay sa panganib. Naguluhan ang bata, at tinawag siya ng punong guro sa kanyang pangalan, para ibigay ang kanyang hatol sa usapin. Sa seryosong tono, inutusan niya ang bata na lisanin ang academy, at mamuhay ng normal nang hindi gumagamit ng mahika. Ang balitang ito ay parang isang bomba, at nalaglag ang panga ng bida dahil hindi siya makapaniwala. Isang lumang alaala ang lumitaw habang pinararangalan ng bata, habang sinasabi ng master na ito lang ang paraan para mabuhay. Naalala ng bata noong pinapalakpakan siya ng mga tao, at naisip kung ano ang buhay nang walang mahika. Sinabi ng punong guro na hindi lahat ay mahika, at may 50,000 masayang tao sa mundo na wala nito. Pinayuhan niya ang bata na huwag itapon ang kaligayahan, na maaari pa niyang makuha sa kanyang kabataan. Nakiusap ang matandang mage na huwag sumuko habang bata pa, at isang imahe ng kanyang kaibigan ang lumitaw sa kanyang isip. Sa isang determinadong mukha, tumingin sa gilid ang estudyante at matatag na sumagot na hindi siya susuko. Nasa opisina pa rin ng punong guro, na natiling matatag ang bata sa kanyang desisyon, at hinarap ang master ng walang takot. Ipinaliwanag niya na malayo na ang kanyang narating para lang sumuko, at hindi niya maaaring iwanan ang kanyang landas. Nagulat ang punong guro sa hindi inaasahang sagot, at humarap sa estudyante para tanungin ang sinabi nito. Nagpasalamat ang bida sa pag-aalala ng master sa kanyang kaligtasan, pero sinabing hindi niya matatanggap ang alok. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng matanda. Inihayag ng bata na kung ang kaaway ay nasa loob ng academy, ay mayroon na siyang ideya. Kinuha nito ang interes ng master, at lumapit ito para malaman kung ano ang plano ng bata. Nang may matinding tiwala, nag-alok ang estudyante na maging Cain, para maakit ang mga traidor at mailantad silang lahat. Ang matapang na mungkahi, ay nag-iwan sa punong guro na hindi makapagsalita, at gulat na gulat sa katapangan ng isang commoner. Hinarap ng punong guro ang estudyante, at nagtanong, kung hindi ba ito natatakot na mamatay sa ganoong kapanganib na plano. May tiwalang ngiti sa kanyang mukha. Sumagot ang bata na wala siyang balak maging pagkain ng mga kalaban. Nang marinig ang matapang na sagot, bahagyang natawa ang matandang mage. Tanda na nagustuhan niya ang asal ng batang ito. Ang tawa ay naging malakas at tapat na halakhak, na umalangaw sa buong silid. Dahil dito, hinawakan ng master ang balikat ng bata at sinabing, susuportahan niya ang katapangang ipinakita nito.
Inilahad niya ang kanyang kamay, at tinapos ang kasunduan sa pamamagitan ng isang mahigpit na kamayan. Ngumiti ang bida at nakipagkamay sa master. Tinatanggap ang alyansa para ilantad ang mga kaaway. Gayunpaman, nagbabala ang master na kailangan ng bata ng bagong staff. Naikanalito ng bida sa biglaang ideyang iyon. Tiningnan ng bata ang kanyang parang balahibong sandata, na sira-sira na, at nagtaka kung bakit pa niya kailangan ng iba. May bahagi ng staff na nabali at nahulog sa sahig. Tanda na hindi nito kaya ang lakas ng mahikang ginamit niya. Sa ibang dako, ang instructor na may pulang buhok ay naghihintay sa estudyante sa loob ng isang malaking library. Iniabot niya ang isang bagong staff sa ating bida, bilang regalo para sa kanyang susunod na misyon. Ipinaliwanag ng babae na sandata lang ito para sa mga baguhan, pero magiging perpekto ito para sa kanya sa ngayon. Nagtanong ang bata kung kailangan ba talaga ang staff, dahil kaya naman niyang gumuhit ng magic circle gamit lang ang daliri. Isinawsaw ng instructor ang kanyang daliri sa tinta, na tila may mahalagang bagay na ipapakita sa bata. Gumuhit siya ng magic circle at sinabing ang tinta ay ang mana. At ang staff ang nagsisilbing panulat. Sabi niya, para makagawa ng perpektong spell, kailangan niya ng mas mahusay na mga gamit sa hinaharap. Hawak ang sirang sandata, naisip ng bata na nakakamangha. Kung paano ito nawasak sa isang gamit lang ng lakas. Nagtaka ang bata, kung hindi ba kaya ng staff ang bigat ng kanyang pino na mana. Kaya ito biglang nabali. Tinawag siya ng kanyang kaibigan. At lumingon siya para makita ito sa gate ng Magic Academy. Hingal na tumakbo ang babae. At humingi ng paumanhin dahil pinaghintay niya ito ng matagal. Sabi ng bida ayos lang, at sinabi ng babae na hindi naman siya nagmamadali. Dahil may kailangan din siyang bilhin sa labas. Nakangiting sinabi nito na ngayon ay maaari na silang magkasamang maghanap ng bagong staff. Sa loob ng shop, nakakita sila ng isang malaking display case na puno ng iba't ibang uri at modelo ng magic staff. Lumabas ang may-ari ng may ngiti at sinabing, sila ang may pinakamagandang koleksyon sa buong lungsod. Nagpakita siya ng sandatang puno ng mga hiyas. At agad na naging interesado ang ating bida. Gustong malaman ang mga epekto nito. Pero hinayla siya ng kaibigan sa tabi. At sinabihan siyang tingnan muna ang presyo. Bago siya masyadong matuwa sa bagong sandata. Nang makita ang presyong 1,000,000 coins. Nalaglag ang panga ng bata at nagyaya ang babae sa ibang shop. Tumakbo sila palabas ng maraming tindahan. Kung saan pilit silang banibentahan ng mga mamahaling produkto. Sa ibang lugar, isang baliw na tindero ang nagbebenta sa kanila ng mga chopsticks, na tila ba ang mga ito ay magic staff. Nagpatuloy ang kwento habang naglalakad ang dalawang magkaibigan. Sa ilalim ng sikat ng araw para maghanap ng sandata, nakaupo sa bench, bumantong hininga ang bata, at nagreklamo na masyadong mahal ang mga staff, at hindi kaya ng kanyang budget. Ipinaliwanag ng babae na ang mga mage ay noble, kaya ang mga gamit nila ay nakatutok sa ganda ng itsura. Nang marinig ito, nahiya ang bata dahil pinagod niya ang babae. At sinabing maghahanap na lang siyang mag-isa. Ngunit nagalit ang babae at sumigaw na dahil naroon na sila, sasamahan niya ito hanggang sa huli. Eksaktong nakakita sila ng shop na may simbolo ng staff, at muling nabuhayan ng pag-asa. Gayunpaman, may lumapit na lalaki at nagbabala sa bata, na mas mabuting huwag na silang pumasok sa loob. Nagtanong ang bida kung bakit, at sabi ng lalaki, nakakatakot ang may-ari at pinipilit ang mga taong bumili. Inulit ng bida ang sinabi ng lalaki, na tila mas naging interesado kaysa matakot sa ideya. Sa takot, hinayla ng babae ang braso ng bida at nakiusap na lumipat na lang. Pero hindi siya pinansin nito. Lumapit ang bata sa pinto at hinawakan ang handle. Determinadong pumasok sa loob. Binuksan niya ang pinto ng may ngiti at sinabing bukas pa ang shop. Habang nagpapanik ang kanyang kaibigan sa loob. Masyadong madilim ang lugar, na may iba't ibang staff at sandatang nakasabit sa pader na bato. Pumasok ang estudyante ng may tiwala at ngiti sa mukha, pero nanatiling kabado ang kanyang kaibigan. Habang naglalakad sa maalikabok na lugar, narinig ng bata ang langit-ngit ng kahoy at tumingin sa paligid. Isang maskuladong lalaki ang lumitaw at nagtanong kung customer ba sila, at kinumpirma ng bida na naghahanap siya ng bagong staff. Pinulot ng may-ari ang isang simpleng staff sa counter,
at sinuri ito ng may pangmamaliit. Nang may halong inis, sinabi niya, na maraming staff doon na babagay sa isang batang gaya ng bida. Sa kabila ng kabastusan, nanatiling kalmado ang bata at hinarap ang lalaki. Hindi natitinag sa mga pangungutya nito. Siningkita ng blacksmith ang kanyang mga mata, at tila pinag-aralan ang bata ng mas malapitan, na parang may napansin siya. Hawak ang isang kutsilyo, tinitigan ng lalaki ang kamay ng bata. Tila may nakitang sadyang kakaiba roon. Bigla niyang ibinato ang talam sa pader at galit na sumigaw. Nagtatanong kung pinaglalaroan ba siya ng bata. Nagulat ang estudyante at sinubukang magpaliwanag. Sinabing hindi iyon ang kanyang intensyon nang pumasok sa shop. Pero sumigaw ang may-ari na hindi na niya kaya ang kalokohang ito. At wala siyang mga staff para sa mga swordsman doon. Nanlaki ang mga asul na mata ng bida. Nang mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ng blacksmith. Sa takot, sinabi ng babae na alam niyang delikado ang lugar na ito. At nagpumilit na umalis na sila agad. Ngunit sa kanyang gulat, pinatigil siya ng bida at sinabing, matatag siyang bibili ng staff dito. May ngiti sa kanyang mukha. Naisip ng bata na nakuha ng kakaibang tinderong ito ang kanyang interes. Nagulat ang babae, at nagtanong kung pipili ba talaga sila ng bagong sandata. Sa isang kaina-hinalang lugar na gaya nito, humarap ang estudyante sa lalaki, at kalmadong nagtanong kung bakit nito naisip na siya ay isang swordsman. Tinitigan ng blacksmith ang bata ng seryoso at mapanuri. Sinimulang obserbahan ang bawat detalye ng kanyang katawan. Itinuro niya ang tindig ng bata, at ang paraan ng paglagay ng kanyang mga kamay sa gilid. Pagkatapos, napansin din ng lalaki, ang posisyon ng mga paa ng estudyante sa sahig na kahoy ng shop. Ipinaliwanag niya na ang center of gravity ng bata ay bahagyang nakatagilid sa kanan. Ito ang malinaw na tanda ng isang tao na laging may dalang mabigat na espada sa kaliwang bahagi. Sa panik, hinawakan ng babae ang braso ng bida. At sinubukang sabihin na hindi isang swordsman ang kanyang kaibigan. Ngunit humanga ang bata, iniisip kung paano siya nabasa ng lalaki ng ganoon kabilis. Nagkaharap ang tatlo sa maalikabok na shop. Habang unti-unting nabubunyag ang misteryo tungkol sa bata, ipinaliwanag niya na 6 na buwan pa lang siyang nag-aaral ng mahika. Pero ang ama niya ay sinanay siya bilang swordsman sa buong buhay niya. Hiyang-hiya ang kanyang kasama sa rebelasyong ito. Bumantong hininga sa ginhawa pero lito pa rin. Hindi bilib ang may-ari ng shop. At direktang nagtanong kung nandoon ba siya para bumili ng staff. Tumingin sa kanya ang bida at kinumpirma ang kanyang layunin. Pagkatapos, ipinakita ng bata ang kanyang sirang feather weapon at sinabing, nawasak ang staff na ginagamit niya. Kinuha ng blacksmith ang gamit at sinuri ito ng may pangmamaliit. Sinabing sadyang wala itong silbi at walang halaga. Ipinaliwanag niya na ang magic formula sa loob ng feather ay nagkawatak-watik dahil sa sobrang dami ng mana. Naguluhan ang bida at nagtanong kung ano ba ang ibig sabihin ng lalaki sa paliwanag na iyon. Ipinakita ng panday na ang isang mas malaking staff ay kayang humawak ng mas maraming lakas kaysa sa maliit at simple. Bagamat ang malalaki ay mas mahirap kontrolin, ang mga beginner staff ay maliit para madaling gamitin. Ginamit niya panghalimbawa ang malalaki at komplikadong staff na gamit ng mga propesor sa academy. Napagtanto ng bata na ang mana niya ay sobrang lakas para sa sandata ng baguhan. At nagtanong kung anong staff ang babagay sa kanya. Lumingon ang may-ari at sinabing, hindi pa siya nagdedesisyon kung may ibebenta ba siya sa bata. Nalito ang dalawang kabataan sa sagot. Habang papalapit sa kanila ang maskuladong lalaki ng seryoso. Hinamon ng blacksmith ang bida na subukan, at piliin ang pinakamagandang staff sa buong shop niya. Itinuro niya ang pader at sinabing, kung makumbinsi siya sa pipiliin ng bata, ay sa wakas ay ibebenta na niya ang sandata. Dahil dito, sinimulang suriin ng bida ang pader na puno ng mga staff. Habang pinapanood siya ng may-ari ng naka-cross arms, nanahimik ang bida ng sandali. Iniisip kung ano ang tamang piliin, para humanga sa kanya ang panday. Sa sandaling iyon, inisip ng babae na ang halaga ng isang staff ay base sa laki at sa materyales na ginamit dito. Bigla, lumapit ang ating bida sa isang partikular na sandata at hinawakan ito. Naikinagulat ng babae, nakilala ng babae ang asul na kahoy, at nagtaka kung iyon ba ang maalamat na pag-anim wood staff.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa isiping ang bihirang gamit na iyon ay kayang suportahan ng isang tao sa loob ng isang taon. Sa isip niya, umaasa ang babae na mapagtanto ng bida ang halaga ng sandatang iyon. At piliin ito para sa pagsubok. Ngunit sa kanyang panggigigil, pinulot ng bata ang isang simpleng sanga at nakangiting sinabi na nakapili na siya ng kanyang desisyon. Ipinakita niya sa lahat ang staff na kanyang pinili, na mukhang isang ordinaryong piraso lang ng kahoy. Parehong ang may-ari ng shop at ang kaibigan ng bida ay nalaglag ang panga sa gulat. Hindi makapaniwala ang babae sa pinili ng bida. Sa desperasyon, isinigaw niya ang pangalan nito at itinuro ang isa pa. Sabing iyon ang pinakamahal na staff sa buong tindahan. Kalmadong sumagot ang estudyante na ang hiningi ng panday ay mahusay na staff. Hindi mahal na staff para sa pagsubok na ito. Lumapit ang panday sa bata at seryosong nagtanong kung bakit iyon ang pinili niyang stick. Nakangiting sinabi ng bata na pakiramdam niya lang ito. At maganda ang sensasyon nang hawakan niya ang kahoy. Sumagot ang may-ari na isa lang itong luma at laos na staff na wala namang espesyal na katangian. Hinawakan ng bida ang sandata at sumagot na maaaring luma nga ito. Pero hindi naman ito sira. Ipinaliwanag niya na ang pinakanakatatakot sa laban ay ang mawalan ng gamit. Na parang isang mandirigma laban sa dragon. Napagtanto ng estudyante na ito ay mahusay na staff. Dahil ginawa ito ng may pagkalinga at iniisip ang kaligtasan ng gagamit. Hindi nakapagsalita ang blacksmith at tinitigan ang bata, na tumingin din pabalik ng may matinding tiwala. Nagtanong ang bata kung sa wakas ba ay ibebenta na nito ang staff. Matapos ang lahat ng kanilang pag-uusap, gayunpaman, tumalikod ang may-ari ng shop, at inaming ginawa niya ang sandatang iyon para sa kanyang anak. Sa malungkot na tono, sinabi niyang hindi ito ibinebenta. At isa lamang itong alaala ng nakaraan. Nagulat ang dalawang estudyante, at nagtanong ang babae kung bakit ito nasa shop kung hindi naman pala pwedeng bilhin. Sinabi ng lalaki na ang may-ari ng staff ang unang nasira bago ang gamit nito. At isa itong napakakaraniwang kwento. Sa ibabaw ng mesa, isang larawan ang nagpapakita sa batang panday na nakayakap sa kanyang maliit at masayang anak. Sinabi niya na ang isang basurang gaya niyon ay hindi matatawag na sandata. At naglakad palayo sa dalawang kabataan. Sumang-ayon ang bida at sinabing sayang naman. At niyaya ang kaibigan na maghanap na lang sa ibang tindahan. Eksaktong huminto ang blacksmith at humarap sa mga bata. Nagtatanong kung saan ba sa tingin nila sila pupunta. Huminto sa paglalakad ang bida. Gulat na gulat sa biglaang pagbabago ng ugali ng lalaki. Tinitigan niya ito nang hindi naiintindihan ang nangyayari. Dahil dito, itinaas ng malaking lalaki ang kanyang gamit at pinahihinto sila. Dahil siya mismo ang kukuha ng perpektong staff para sa bata. Nang marinig ang pangakong ito, napangiti ng malaki ang dalawang estudyante. At nagdiwang sa tuwa at ginhawa. Habang naghihintay, bumantong hininga ang babae matapos ang tensyon. At nagtaka kung anong sandata ang kukunin ng panday para sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na tunog ng bumubukas na pinto ang umalingaw na kumuha sa atensyon ng lahat. Isang lalaking may uban, naka-armor, at may eye patch ang biglang dumating. Na ikinagulat ng magkaibigan, nakatitig sa mga estudyante ng may matinding galit. Kinwestiyon ng matandang knight kung bakit nasa loob ng kanyang lugar ang mga batang ito. Tumingin lang ang mga kabataan sa veteran warrior. At hindi na nakapagsalita sa tindi ng agresibo at biglaang pagdating nito.